Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,587-97. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos itanong ni Alvin ang lahat ng nasa isip niya, sa wakas ay pinakawalan na niya ang waiter. Tunay na tahimik ang booth nang marinig ang tunog ng pagbagsak ng karayom. Bagamat mukhang kalmado siya, sa loob-loob niya ay nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Batay sa mga salita ng waiter, ang pinakamagandang kapaligiran sa paglilinang sa Bloody Spectre City ay ang ari-arian ng gobernador ng lungsod, at ang kampo ng Black Dragon Army at Silverworm Army. Gayunpaman, kakapatay ko lang ng isang centurion ng Silverworm Army hindi pa katagalan, tiyak na hindi nila ako tatanggapin ng bukas palad. Karamihan sa kanila ay gusto akong mamatay o kaya ipagnanasaan ang aking celestial methods at divine abilities. Samantala, ang hukbong Silverworm ay nasa kaguluhan sa sandaling ito. Napatay si Gabi ng isang bagong ascended na Crimson Moon Heavenly Celestial. Nabigla si Clint, isa sa 10 kapitan ng Silverworm Army, nang marinig niya ang ulat mula kay Miko, isa sa kanyang mga centurion. Nagawa ba ng isang bagong ascended na Crimson Moon Heavenly Celestial na patayin ang isang centurion kasama ang isa pang centurion at 8 Decaren sa paligid? Opo, may kumpiyansang sabi ni Miko. Nang makita niya ang nag-aalinlangang ekspresyon sa mukha ni Clint, idinagdag niya, Panginoong Kapitan, nasaksihan ko mismo. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari ninyong ipatawag ang 8 Decaren upang kumpirmahin ang aking mga sinabi. Siya ang nasa katanghaliang gulang na centurion na naroon kanina sa Celestial Ascension Pool. Ang matigas ang mukha, matangkad, at kahangahangang binata sa harap ni Miko ay ang kapitan ng hukbong Silverworm, si Clint Yang. Si Gabi ang tila batang centurion na pinatay ni Alvin. Ang hukbo ng Silverworm ay may 10 kapitan. Lahat sila ay mga ginintoang celestial. Hindi na kailangang sabihin, mas malakas sila kaysa sa mga heavenly celestial. Miko, matagal ka nang nasa ilalim ng aking pamumuno, paano ko pagdududahan ang iyong mga salita? Nabigla lang ako at gusto ko ng karagdagang kumpirmasyon, sabi ni Clint. Pagkatapos ay bumulong siya sa sarili, kung totoo ito, ang taong kakaakyat lang sa spirit overarching heaven ay tiyak na magkakaroon ng isang napakadiskerel na enkwentro sa makamundong kaharian. Hindi lamang siya nagtataglay ng isang soul defense celestial weapon, kundi pinagkadalubhasaan din niya ang mga pambihirang celestial methods at divine abilities. Habang nagsasalita siya, ang pagnanasa at kasakiman ay kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Si Clint ay isang ginintoang celestial. Nalinang at naunawaan din niya ang mga pambihirang pamamaraan at banal na kakayahan sa celestial, ngunit bahagyang mas mahusay lamang ang mga ito kumpara sa mga ordinaryong pamamaraan at banal na kakayahan sa Devata realms. Talagang mas mababa ang mga ito kaysa sa mga pamamaraan at banal na kakayahan sa celestial na pinagkadalubhasaan ng bagong akyat na celestial. Nagtanong siya, sigurado ka bang kaya ng taong iyon na agawin ang mga armas sa celestial at wala kang magagawa tungkol dito? Oo, sagot ni Miko. Baka sa mukha niya ang takot nang maalala niya ang nangyari kanina. Tunay na kakaiba ang bagong akyat na celestial na ito. Sabi ni Clint nang may kislap sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Miko at nagutos, Miko, siguraduhin mong hindi ikakalat ito ng 8 Decaren. Pupuntahan ko na ang commander ngayon at ire-report ito sa kanya. Agad siyang umalis nang hindi hinintay ang tugon ni Miko. Natural lang na walang alam si Alvin sa nangyayari sa kampo ng Silverworm Army. Kakalabas lang niya ng restaurant at naglalakad sa mga kalye ng Bloody Spectre City. Kahit maingay, tila hindi ito narinig ni Alvin. Tuluyan siyang nawala sa kanyang pag-iisip na parang umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Lubos siyang nababalot ng mga paraan upang makapasok sa lupain ng gobernador ng lungsod o sa kampo ng Black Dragon Army. Hindi niya namamalayan, nalakad na niya ang pangunahing kalsada ng lungsod. Mas malapad ang kalsada at maraming sasakyan, kaya naman mas maingay pa ito. Natural lang na nalilito si Alvin dahil parang isang lalaking nawala ng kaluluwa habang naglalakad sa pangunahing kalye. Hindi siya gaanong nakakakuha ng atensyon. Ang tanging atensyon na natatanggap niya ay mula sa mga dalagang nahihiyang nakatingin sa kanya ng palihim.
Biglang tumigil si Alvin, tila nawala lahat ng ingay sa paligid niya sa isang iglap. Masikip pa rin ang kalye, pero parang tumahimik ang mga tao. Nang huminto si Alvin sa paglalakad at tumingin sa grupo ng mga tao sa harap niya, natuklasan niyang may tinitingnan ang mga taong ito sa likuran niya. Tila kung ano man o sino man ang nasa likuran niya ang naging sanhi ng biglaang katahimikan. Lumingon siya nang may pagtataka. Ang pagkislap ng kanyang damit nang lumingon siya ay maririnig sa katahimikan. Nabigla siya sa tanawing sumalubong sa kanyang mga mata. Ito ay isang napakagandang babae na may perpektong figure. Napabulalas siya sa loob-loob, napakagandang babae. Natanto ni Alvin ang nangyari sa sandaling iyon. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit tumahimik ang kalye. Ito ay dulot ng babaeng nasa harap niya. Ang babae ay nakasuot ng simpleng lilang bestida. Ang kanyang mga kilay ay perpektong nakakurba. Malinis ang kanyang balat at mayroon siyang baywang na parang putakti. Nakasuot siya ng translucent na belo upang takpan ang ibabang bahagi ng kanyang mukha, ngunit ang kanyang maliwanag na mga mata at eleganteng anyo ay sapat na upang gawing mapatla ang paligid. Ang belo sa kanyang mukha ay halos hindi natatakpan ang kanyang mukha, dahilan upang magkaroon ng pagnanais ang mga tao na tanggalin ang belo sa kanyang mukha upang tingnan ang kanyang mukha. Kahit na may belo siya, siya ay mukhang napakaganda at kaakit-akit. May isip ng isa kung gaano siya kaganda kung tatanggalin ang belo. Habang mayanhing naglalakad ang babae, kusang humiwalay ang mga tao upang magbigay daan para sa kanya. Sa sandaling ito, lahat, anuman ang kilang kasarian, ay naaakit sa babaeng ito na parang nasa ilalim ng isang mahika. Karaniwan, sa ganitong anyo, maraming lalaki ang may kinikimkim na intensyon sa kahalayan. Gayunpaman, kakaiba, wala sa mga lalaking naruroon sa sandaling ito ang tila may anumang kahalayan. Tanging isang matapat na ekspresyon lamang ang makikita sa kanilang mga mukha habang tinitingnan nila ang babae. Para bang tinatrato nila siya bilang isang sagradong nilalang, hindi dapat lapastanganan. Si Alvin lang ang tila hindi naapektuhan matapos ang panandaliang pagkabigla sa kagandahan nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hindi na pinansin ang babae. Sa sandaling tumalikod at umalis si Alvin, ang babaeng naglalakad sa kalye na may malamig na tingin at walang pakialam sa kanyang paligid, ay sumulyap sa kanya. Sa liblib na bayan na ito, mayroon ba talagang isang taong hindi apektado ng mga teknik na aking isinagawa? Isang alon ang lumitaw sa kanyang puso habang sinulyapan niya ang papalayong likod ni Alvin. Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang alon sa kanyang puso. Habang papalayo si Alvin, madilim at mapanglo ang kanyang ekspresyon. Tunay ngang kakaiba ang babaeng ito. Nagawa niyang patahimikin ang lahat sa kalye hindi lamang dahil sa kanyang hitsura at ugali kundi pati na rin dahil sa kanyang aura. Mabuti na lang at protektado ako ng mga depektibong piraso ng metal, kung hindi, maaapektuhan din sana ako. Ang aura ay magkatulad, ngunit kasabay nito ay hindi lubos na pareho, tulad ng isang soul attack dahil hindi ito nakakasakit. Nakakaapekto lamang ito sa kamalayan ng iba na nag-iiwan sa kanila sa isang magulong estado. Maya-maya, nagbago ng direksyon si Alvin. Nakahinga siya ng maluwag, hindi na kasing tensyonado gaya ng dati. Ang babaeng nakasuot ng lila ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng panganib. Alam niyang wala siyang laban sa babae sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang dumadaan ay pumasok sa pandinig ni Alvin. Narinig mo ba? Patay na ang isang kapitan ng hukbong itim na dragon. Nabalitaan ko. Sinasabing namatay ang kapitan sa isang lupain sa timog ng Bloody Spectre City. May chismis na aksidente niyang nakapasok sa isang Little World na itinuturing na bawal na lugar. Ngayon, inanunsyo ng Black Dragon Army na kung sino man ang makakahanap at makakapagbalik ng identity token ng kapitan, ang taong iyon ang papalit sa posisyon ng kapitan. 2,588. Nang marinig ni Alvin ang pag-uusap ng dalawang dumadaan, lumiwanag ang kanyang mga mata. Hukbong itim na dragon. Kapitan. Kanina pa niya pinag-iisipan kung paano makapasok sa lupain ng gobernador ng lungsod o sa kampo ng hukbong itim na dragon. Tila may pagkakataon na dumating. Ayon sa batang waiter ng restaurant, hindi mahirap sumali sa Black Dragon Army, madali lang para sa mga bagong akyat na celestial na sumali sa kanila. Ang mga bagong akyat na celestial ay kailangang magsimula sa ibaba na may kaunting oras para mag-cultivate.
Kapag naabot na nila ang isang tiyak na antas, opisyal na silang magsisilbi bilang miyembro ng hukbo. Pagkatapos nito, kakailanganin nilang kumpletuhin ang mga misyon, at magkakaroon sila ng mas maraming oras para mag-cultivate. Gayunpaman, ang Black Dragon Army ay hindi nagre-recruit ng mga panlabas na tao. Lumingon si Alvin at naabutan ang dalawang dumadaan. Pinahinto niya sila at nagtanong ng may pagtataka, pasensya na. Maaari ko bang malaman kung ano ang maliit na mundo na nabanggit ninyong dalawa? Sino ka? Bakit mo hinaharangan ang daan namin? Napakabastos mo. Nainis ang dalawang dumaan matapos silang pigilan ng isang estranghero. Hindi pinansin ni Alvin ang kanilang halatang pagkadismaya. Sa halip, kumuha siya ng dalawang mediocre celestial stones at sinabing, paumanhin, ngunit nais kong magtanong ng ilang mga katanungan. Bibigyan ko kayong dalawa ng tig-iisang mediocre celestial stone para sa pagsagot sa aking mga tanong. Sa sandaling nilabas ni Alvin ang mga mediocre celestial stones, agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Agad nilang kinuha ang mga mediocre celestial stones mula kay Alvin sa paraang parang pagnanakaw. Maging ang kanilang mga saloobin ay nagbago ng 180 degree. Kapatid, pwede kang magtanong ng kahit anong gusto mo. Pangako naming sasabihin sa iyo ang lahat ng aming nalalaman. Tumingin ang dalawang dumadaan kay Alvin nang may ngiti sa kanilang mga labi. Malaking pagbabago ito kumpara kanina. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Tila kahit saan pa man ito naroroon, pera pa rin ang nagpapaikot sa mundo. Diretsyong tanong niya, tulad ng tanong ko kanina, ano ang maliit na mundo na nabanggit mo kanina? Agad na sumagot ang isa sa kanila, ang munting mundo ay isang malayang espasyo na sa pilitang binubuksan ng isang taong ang lakas ay umabot na sa isang tiyak na antas sa Devata Realm. Pagkatapos, nagtanong siya ng may kuryosidad, kapatid, hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa munting mundo? Walang balak si Alvin na sagutin ang tanong ng dumadaan. Naisip niya, ang maliit na mundo ay parang isang huwad na kaharian sa mga makamundong kaharian. Gayunpaman, dahil sa kung gaano katatag ang Devata Realm, tiyak na hindi kayang pilitin ng mga karaniwang celestial na magbukas ng espasyo. Pagkatapos noon, nagtanong siya, anong uri ng makapangyarihang nilalang ang may kakayahang gumawa ng ganito? Ang dumaang iyon ay nakatanggap nga ng Celestial Stone ni Alvin. Kaya naman, hindi siya nagalit kay Alvin dahil sa hindi pagsagot sa tanong nito. Agad niyang sinagot ang tanong ni Alvin, hindi ako sigurado. Gayunpaman, narinig kong kahit ang Great Overarching Golden Celestials ay hindi kayang magbukas ng isang maliit na mundo sa Devata Realms. Hindi lang mga Great Overarching Golden Celestial. May chismis na kahit ang mga mas malakas kaysa sa mga Great Overarching Golden Celestial ay maaaring hindi kayang magbukas ng isang maliit na mundo, sabat ng isa pang dumadaan. Tumango si Alvin. Pagkatapos, binago niya ang usapan. Sinabi mo ba na isang kapitan ng Black Dragon Army ang pinaghihinalaang aksidenteng nakapasok sa isang little world na matatagpuan sa bundok sa timog ng Bloody Spectre City? Bukod dito, matagal nang inuri ng Bloody Spectre City ang little world na iyon bilang isang bawal na lugar. Tumango ang isa sa mga dumadaan. Oo. Ang little world na iyon ay may kasaysayan na mahigit 10,000 taon na ang haba. Sa paglipas ng mga taon, marami ang nakapasok ngunit walang nakalabas. Sa paglipas ng panahon, ang little world na iyon ay sumikat. Maraming mga makapangyarihang tao sa loob at labas ng Nine Spectres County ang pumunta sa Bloody Spectre City upang makapasok sa little world. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang bumalik. Marami sa kanila ay mga Great Overarching Golden Celestial, at sinasabing mayroon ding mga mas malakas kaysa sa Great Overarching Golden Celestial. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang bumalik. Dahil dito, ang little world ay inuri bilang isang bawal na lugar sa Bloody Spectre City. Gumuhit ang gulat sa mukha ng isa sa mga dumadaan nang sabihin niya, kapatid, huwag mong sabihing plano mong pumasok sa little world na iyon. Pakiusap pag-isipan mong mabuti. Maaaring hindi ka na makabalik pagkatapos mong makapasok sa lugar na iyon. Dagdag pa ng isa pang dumadaan, oo. At ang espasyo malapit sa lambak kung saan matatagpuan ang little world ay hindi rin matatag. Sa kasaysayan ng ating Bloody Spectre City, mayroong humigit kumulang 10 tao na dumadaan lamang ngunit sa pilitang ipinadala sa little world dahil sa hindi matatag na espasyo at kaguluhan sa espasyo. Lahat sila ay nawala ng walang bakas.
Kasama rito ang kapitan ng Black Dragon Army. Pinaghihinalaan na sa pilitang ipinadala siya sa Little World dahil sa kaguluhan sa espasyo habang siya ay dumadaan. Hindi natin alam kung buhay pa ang mga nawala, ngunit walang duda na namatay ang kapitan ng Black Dragon Army. Tutal, hawak ng Black Dragon Army ang Soul Pearl ng kapitan. Dahil inanunsyo ng Black Dragon Army ang pagkamatay ng kapitan, nangangahulugan ito na nabasag na ang kanyang Soul Pearl. Mitiig ang nagpaliwanag at sinagot ng dalawang dumadaan ang mga tanong ni Alvin. Matapos makuha ni Alvin ang sagot na gusto niya, sinabi niya bago umalis, "Salamat. Mag-ingat ka, kapatid," sabay alis ng dalawang dumaan na may ngiti sa kanilang mga labi. Patuloy na naglakad-lakad si Alvin sa mga kalye ng Bloody Spectre City, ngunit patuloy niyang iniisip kung paano siya makakapasok sa Little World na matatagpuan sa bundok sa timog ng Bloody Spectre City. Ang Little World na iyon ay umiiral na sa loob ng 10,000 taon ngunit wala ni isa ang nakalabas. Pinatutunayan nito na ito ay isang lubhang mapanganib na lugar. Tila hindi makatotohanan para sa akin na hanapin ang token ng kapitan malapit o sa loob ng Little World. Bagamat alam ni Alvin ang tungkol sa mataas na panganib, at mataas na kita, alam na alam niya ang kanyang kasalukuyang lakas. Sa loob ng 10,000 taon, napakaraming makapangyarihang tao na mas malakas kaysa sa kanya ang hindi man lang lumabas. Hindi niya inakalang makakalabas siya. Gayunpaman, sa palagay ko dapat kong tingnan ang lugar. Sino ang nakakaalam na ang token ng kapitan ay nasa labas sa halip na nasa Little World? Sa huli, nagpasya si Alvin na pumunta sa lugar kung saan matatagpuan ang Little World upang subukan ang kanyang swerte kahit na wala siyang balak na pumasok sa Little World. Samantala, may isang tao sa tagaytay ng bundok sa timog ng Bloody Spectre City. Ang babaeng nakasuot ng lila at may belo sa ibabang bahagi ng kanyang mukha ang nakilala ni Alvin sa kalye ng Bloody Spectre City. Nandito na, bulong ng babae pagkarating niya sa tagaytay ng bundok. Swoosh! Agad siyang lumipad patungo sa isang direksyon nang makapasok siya sa tagaytay ng bundok. Huminto siya sa di kalayuan sa isang lambak, na parang takot na lumapit ng husto. Walang espesyal sa lambak. Gayunpaman sa mas malapitang pagtingin, makikita ng isa na ang espasyo sa lambak ay patuloy na napipilipit. Pinatunayan nito na ang espasyo ay napaka-hindi matatag. Naroon ang maliit na mundo na iniwan ng makapangyarihang tao mula sa Blissful Sect, bulong ng babae habang nakatingin sa lambak. Samantala, hawak niya ang isang kumikinang na jade token habang itinataas ang kanyang magandang kamay. Kung ang tagubilin ng ninuno mula sa Blissful Sect ay talagang narito, makukumpleto ko ang mensahe gamit ang jade token na ito pagkatapos kong ibuhos ang aking enerhiya dito. Ayon sa tagubilin ng ninuno ng Blissful Sect, makakakuha ang isang tao ng isang bagay sa Little World hanggat sinusunod niya ang mensahe sa Jade Token. Nang panahong iyon, ang powerhouse mula sa Blissful Sect na nagbukas sa Little World na ito ay inagaw ang isa sa 3 gumagabay na celestial na armas ng ating Compassion Celestial Traveler Sect. Dahil wala sila sa Blissful Sect, maaaring itinago niya ito sa Little World. Nang maisip ito, hindi na siya nagatubili habang ipinadala niya ang kanyang celestial origin energy sa Jade Token na nasa kanyang kamay. Swoosh! Sa isang iglap, isang liwanag ang sumilay mula sa Jade Token. Natapos na ang mensahe. Agad na binasa ng babae ang mensahe bago pa man siya makaramdam ng tuwa. Gayunpaman, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon habang patuloy niyang binabasa ang mensahe. Ang mensahe ay nagsasabing, ang isang lalaki at isang babae ay dapat pumasok ng magkasama at magtalik sa loob bago sila makalabas ng buhay. 2,589. Mga kalbong asno mula sa Blissful Sect. Wala ni isa sa kanila ang mabubuti. Murang sabi ng babae sa mahinang boses, sandali siyang nawala ng kontrol. Maging ang ekspresyon ng kanyang mukha na natatakpan ng belo ay lubhang nagbago. Nabahala siya pagkatapos basahin ang mensahe. Gusto na niyang umalis, ngunit kasabay nito, gusto rin niyang bawiin ang Sect Guarding Celestial Weapon mula sa kanyang sekta. Gayunpaman, ayaw niyang bayaran ang halaga nito. Tutal, nagmula siya sa isang sekta na puro babae ang tinatawag na Compassion Celestial Traveler Sect. Lahat ng mga disipulo ng sekta ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kanilang kadalisayan at pagkabirhen. Hindi sila nakikialam sa mga makamundong bagay at namuhay ng medyo asetiko. Hindi siya interesado sa mga gawain sa pagitan ng mga lalaki at babae.
Gusto lang niyang pagbutihin ang kanyang cultivation base upang bantayan at palawakin ang Compassion Celestial Traveler sect. Sa tingin ko babalik muna ako sa ngayon at ibibigay itong Jade Token kay Master para makapagdesisyon siya. Marahil, makakahanap si Master ng dalawang tao na hindi mula sa ating sekta para pumasok sa Little World para tingnan kung naroon ang ating sect guarding celestial weapon. Tutal, wala na akong ibang magagawa rito. Habang iniisip ang mga bagay na ito, tumalikod ang babae, balak nang umalis. Gayunpaman, bago siya umalis, nakita niya ang isang figure na lumilipad sa napakabilis na bilis. Sa isang kisap mata lamang, lumitaw ang figurang iyon malapit sa kanya. Ang figure ay pagmamayari ng isang binata na nakasuot ng lila na may makikinang na mga mata at makikinang na kilay. Guwapo siya. Siya nga. Agad niyang nakilala ang binata na nakasuot ng lila bilang ang binata na nakilala niya sa pangunahing kalye ng Bloody Spectre City. Humanga siya rito dahil hindi ito naapektuhan ng kanyang pamamaraan ng paglilinang. Ang binata na nakasuot ng lila ay, natural lang, walang iba kundi si Alvin. Siya ba? Nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na magkikita silang muli ng ganito kaga. Bukod pa rito, sa lahat ng lugar, dito sila nagkita. Pumunta siya rito para makita ang Little World na itinuturing na bawal na lugar ng Bloody Spectre City, sino ang mag-aakala na magkikita sila rito. Gayon din, nararamdaman pa rin ni Alvin ang aura ng babae na katulad, ngunit hindi lubos na katulad, ng isang soul attack. Gayunpaman, ang aura ay nilamon ng depektibong piraso ng metal na nakapalibot sa kanyang kaluluwa. Dahil dito, wala siya sa isang nalilitong estado tulad ng mga nakatagpo nito. Habang tinitingnan niya ang babae, biglang naagaw ang kanyang atensyon ng espasyong gumugulo malapit sa lambak. Ang espasyo roon ay malinaw na hindi matatag. Iyon dapat ang pasukan patungo sa maliit na mundo. Kung ang isa ay nasa saklaw ng hindi matatag na espasyo, tiyak na mahihila siya papasok sa maliit na mundo dahil sa kaguluhan sa espasyo. Gayunpaman, bakit tila lumalawak ang hindi matatag na kawalan? Hindi siya nagulat sa kaguluhan sa espasyo malapit sa lambak. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay kung paano tila mabilis na kumakalat ang kaguluhan sa espasyo, at lumalawak ang saklaw nito habang lumilipas ang panahon. Umalis ka! Umalangaw-ngaw ang malakas na boses ng babae sa tainga ni Alvin bago pa man siya makapag-react. Swoosh! Pagkasigaw ng babae, ang lumalawak na kaguluhan sa espasyo ay humampas kina Alvin at sa babae na parang alon bago pa man sila makatakas. Sus Mariosep! Sigaw ni Alvin habang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Natuklasan niyang unti-unti na siyang nawawala ng malay. Hinagtagal ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Nang magkamalay si Alvin, natuklasan niyang nasa isang malaking kuweba siya. Ginamit niya ang kanyang mga kamay bilang suporta upang makaupo. Pinag-aralan niya ang kanyang paligid. Nakakita siya ng maraming uka sa dingding ng kuweba. Sa bawat uka, mayroong isang estatwa ni Buddha na tila konektado sa dingding. Tila may nagukit ng mga estatwa ni Buddha sa dingding. Hindi niya ito nakitang kakaiba. Ang nakita niyang kakaiba ay ang mga ukit ng mga babaeng makikisig na walang damit o kakaunti ang damit sa iba't ibang poster sa mga estatwa ni Buddha. Ang ilan sa mga poster ay nakakahiya pang banggitin. Habang pinag-aaralan ni Alvin ang mga estatwa ni Buddha at ng mga babae, isang magaan na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Mukha ba silang magaganda? Parang galing sa lahat ng direksyon ng boses. Malamig ngunit kaakit-akit ang dating, dahilan para makaramdam ng sigla si Alvin. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Natigilan siya nang makita ang isang kaaya-ayang figure ay malapit sa kanya. Ang babae ay nakasuot ng simpleng lilang damit. Mayroon siyang eleganteng arko ng kilay, makinis na balat, at maliit na baywang. Bagamat natatakpan ng belo ang ibabang bahagi ng kanyang mukha, ang kanyang matingkad na mga mata at ugali ay sapat na upang gawing mapatla ang paligid kung ikukumpara. Sa pagtingin sa malabong balangkas ng kanyang mga tampok na nakatago, napuno ito ng pagnanais na itaas ang belo. Maiisip ng isa kung gaano siya kaganda at kaakit-akit kung wala ang belo. Ito ang babaeng nakilala niya sa pangunahing kalye ng Bloody Spectre City at labas ng Little World. Umiling si Alvin at inalala ang mga pangyayari bago siya nawala ng malay. Sa pagkakatanda ko, hinayla kami ng kaguluhan sa espasyo. Bagamat may hinala siya, hindi niya maiwasang tanungin ang babaeng nasa harap niya, na
Nahila ba tayo papunta sa maliit na mundo? Naglabas ang babae ng isang nakakatakot na aura. Kumislap ang kanyang mga mata na may hanggaring pumatay na parang sabik na siyang patayin si Alvin habang sinasabi niya, kung hindi dahil mamamatay ako kung papatayin kita, hindi ka na sana buhay ngayon. Patayin mo ako. Gulat na tanong ni Alvin. Pagkatapos, kinunot niya ang kanyang noo habang sinasabi, sa palagay ko ay hindi kita nasaktan, hindi ba? Kung hindi ka lalapit sa loob ng 1,000 metro mula sa akin, hindi sana magiging aktibo ang yin-yang reversal formation sa labas ng Little World. Ang dati ng hindi matatag na espasyo sa paligid ng Little World ay hindi sana lalawak at mahayla ako sa mundong ito, sagot ng babae sa malumanay na boses. Gayunpaman, nakakapangilabot ito. Kasama ang kanyang nakakatakot na aura, parang dumating na ang taglamig. Kumunat ang noo ni Alvin. Yin-yang reversal formation. Ano iyon? Maaari mo bang ipaliwanag kahit papaano? Ano ang nakakasiguro sa iyo na kung hindi ako lumapit sa loob ng 1,000 metro mula sa iyo, hindi sana magiging aktibo ang yin-yang reversal formation? Ano? Sa tingin mo ba ay ibinabaling ko ang sisi sa iyo? Isang malakas at walang kapantay na aura ang biglang sumulpot mula sa babae at humarurot patungo kay Alvin parang 1,000 kabayong tumatakbo papunta sa kanya. Hindi handa si Alvin kaya't ang puwersa ay tumama sa kanya, dahilan para dumura siya ng dugo. Napakalakas. Tiningnan niya ang babae nang may bahid ng takot. Malinaw niyang naramdaman ang aura ng babae bago pa man ito binawi nito. Ang natitirang aura lamang nito ang nakapagpasakit sa kanya. Tila ang lakas nito ay maaaring mas malakas pa kaysa sa ordinaryong Great Overarching Golden Celestials. Swoosh! Samantala, si Alvin, na maingat na nakatingin sa babae, ay hindi nakita ang paggalaw ng babae, ngunit isang jade token na naglalabas ng berdeng ilaw ang tumatama sa kanya na parang kidlat. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay upang suluhin ang jade token habang pinaghihinalaan ang babae. Tingnan mo ang mensahe, sabi ng babae sa malamig na boses. Ipinadala ni Alvin ang kanyang celestial origin energy sa jade token at lumitaw ang mensahe sa kanyang isipan. Ang Little World na ito ay binuksan ng isang powerhouse mula sa Blissful Sect. Ang pasukan ng Little World ay mayroong yin-yang reversal formation na magpapadala ng mga tao ng yin at yang sa Little World kung sila ay nasa loob ng saklaw nito. Matapos niyang basahin ang mensahe, naunawaan niya kung bakit siya sinisi ng babae sa paghila sa kanya sa Little World. 2,570. Ang yin at yang ay ang likas na chi ng mga nilalang ng parehong kasarian, kabilang ang mga tao. Para sa mga tao, ang mga lalaki ay nagtataglay ng yang chi habang ang mga babae ay nagtataglay ng yin chi. Ayon sa mensahe mula sa Jade Token, kung ang mga taong may yin at yang chi ay lilito ng sabay-sabay sa loob ng 1,000 metro mula sa pasukan ng Little World, sila ay hihilahin papunta sa Little World. Hindi pinag-iiba ng formation ang mga tao at hayop hanggat ang bawat isa ay may yin at yang chi. Gayunpaman, ang mga hayop, o mga nilalang na hindi tao, ay mamamatay sa sandaling mahayla ito ng spatial turbulence. Maaari ring makapasok ang isang tao sa Little World, ngunit kung walang isang taong kabilang sa kasarian, sila ay papatayin ng isang killing formation. Talagang nagulat si Alvin sa impormasyong ito. Naisip niya, sa loob ng 10,000 taon mula nang matuklasan ang Little World, tiyak na maraming tao ang aksidenteng nakapagpa-trigger ng yin at yang reversal formation at sapilitang nahila papunta sa Little World dahil may iba pang mga nilalang o hayop na kabilang sa kasarian sa loob ng 1,000 metro mula sa kanila. Habang tumitingin si Alvin sa paligid, nakita niya ang isang bangkay na tanging ang ibabang bahagi na lamang ng katawan ang natitira. Isang spatial ring at isang identity token ang nasa tabi nito. Matapos niyang gamitin ang kanyang celestial origin energy para makuha ang identity token, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Ang identity token ay itim na may nakaukit na ulo ng dragon sa harap nito na may 3 salitang, Black Dragon Army. Sa likod nito, ang katawan ng dragon ay nakaukit dito na may salitang, Captain. Ang token na ito. Kaya ang bangkay na ito ay pag-aari ng kapitan ng Black Dragon Army. Tila hinayla talaga siya papunta sa Little World ng spatial turbulence. Dahil bangkay niya lang ang narito, malamang isang babaeng nilalang ang nag-trigger ng formation. Nakamalas. Naisip ni Alvin sa sarili.
Pagkatapos, itinago niya ang identity token at spatial ring ng kapitan ng Black Dragon Army na iyon. Matapos gawin kanya ang singsing, tiningnan niya ang spatial ring at natagpuan ang isang celestial saber, ilang kakaibang materyales, primitive celestial stones, at mediocre celestial stones. Hindi na kailangang sabihin, ang kapitan ng Black Dragon Army ay may mas maraming celestial stones kumpara sa dekere ng Silverworm Army na napatay niya. Sa kasamaang palad, isa sa kanila ay maililipat sa iba't ibang lugar sa Little World. Kung hindi, makakakolekta pa ako ng mas maraming spatial rings, bulong ni Alvin pagkatapos bumantong hininga. Gayunpaman, ano ang saysay ng pagkakaroon ng napakaraming celestial na armas at celestial stones kung hindi ako makakaalis sa lugar na ito? Napangiti si Alvin ng mapait habang iniisip ito. Hindi nakakapagtaka na sinabi niyang mamamatay siya kung papatayin niya ako. Lumalabas na kung ang mga miyembro ng kabilang kasarian ay hindi mananatili sa loob ng 1,000 metro ang layo sa isa't isa pagkatapos makapasok sa Little World, mamamatay sila. Kung ang isa ay mamatay, mamamatay din ang isa. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang mga salita ng babae. Inilipat ni Alvin ang kanyang mga mata. Base sa lakas nito na kahit papaano ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Great Overarching Golden Celestials, dapat ay may magagawa siya, tama ba? Hindi mo man lang kayang harapin ang killing formation na iyon gamit ang lakas mo. Maikling sagot ng babae, ang makapangyarihang taong umalis sa maliit na mundong ito ay isang superior celestial king. Haring Celestial. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ng babae. May ilang bagay siyang natutunan mula sa waiter sa restaurant sa Bloody Spectre City. Ang mga antas ng cultivation base ay ang mga sumusunod. Mga celestial sa langit, mga ginintoang celestial, mga dakilang pangunahing ginintoang celestial, pangunahing kataas-taasang celestial sa langit, mga celestial duke, at mga celestial king. Tiyang maliit na mundong ito ay talagang iniwan ng isang superior celestial king. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Alvin. Bagamat ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang golden celestial, isa pa rin siyang Crimson Moon Heavenly Celestial tulad ng mga bagong ascended cultivator. Ang dahilan kung bakit madali niyang natalo ang maraming celestial na may mas mataas na cultivation base ay dahil siya ay nasa isang maliit na bayan sa Spirit Overarching Heaven. Karamihan sa mga celestial sa maliit na bayan ay nagtataglay lamang ng mga celestial methods at divine abilities. Bukod dito, mayroon lamang silang mga primitive level celestial weapons. Sa hinaharap, habang siya ay naglalakbay sa mas malalaking bayan o lungsod, ang kanyang kalamangan ay unti-unting mawawala. Tutal, ang mga celestial sa mas malalaking lungsod ay tiyak na nagtataglay ng mas matataas na grado ng mga celestial methods, divine abilities, at celestial weapons. Ang Jade Token ay naglalaman din ng impormasyon kung paano malumpasan ang iba't ibang mahihirap na balakid sa Little World. Kung ang dalawang tao ay kikilos ayon sa tagubilin at mananatili silang magkasama, madali silang makakalampas at hindi magti-trigger ng yin and yang reversal formation at killing formation. Pakiramdam ni Alvin ay nabigyan siya ng gabay tulad ng mga larong nilalaro niya noong libre niyang oras sa kanyang nakaraang buhay sa mundo. Ang iba't ibang balakid sa maliit na mundo ay naglalayong paghiwalayin ang dalawang tao sa halip na patayin sila. Kung wala ang impormasyon mula sa Jade Token na ito, natural lamang na mamatay ang lalaki at babae dahil hindi nila alam na hindi sila dapat umalis sa tabi ng isa't isa. Dahil mayroon akong tagubilin, sa palagay ko ay walang problema sa paglampas sa mga balakid. Ngumiti si Alvin. Dapat ay matagumpay niyang malampasan ang mga balakid kasama ang babaeng katabi niya. May huling mensahe. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay tungkol ito sa paraan ng pag-alis sa munting mundo. Tama si Alvin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang paraan ng pag-alis sa munting mundo ay magpapatigil sa kanya sa pagsasalita. Matapos malampasan ang mga balakid, upang makaalis sa munting mundo, ang lalaki at babae ay kailangang makipagtalik upang mabuksan ang labasan ng munting mundo. Bukod doon, pagkatapos malampasan ang lahat ng balakid, kung ang lalaki at babae ay hindi magtatalik sa loob ng 3 buwan mula nang dumating sila, masisimulan din nila ang yin and yang reversal formation at ang killing formation. Talagang nagulat si Alvin.
Mabilis niyang ibinato pabalik sa babae ang jade token na naglalabas ng berdeng ilaw habang nanginginig ang kanyang kamay. Natapos mo na bang basahin ang mensahe? Tanong ng babae. Tumango si Alvin. Tinitigan ng babae si Alvin at determinadong sinabi, ay imposibleng para sa akin na gawin iyon sa iyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Kumunatango ni Alvin, anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay handa akong gawin iyon kasama ka para lang umalis sa maliit na mundo? Huwag kang masyadong mag-isip. Ako, si Alvin, ay may mga asawa at anak naman. Kahit wala, hindi ako mahilig sa casual na pakikipagtalik. Sabi mo mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa gawin iyon kasama ko. Para sabihin ko sa iyo, kahit gusto mo itong gawin kasama ko, kailangan mo pa ring tingnan kung papayag ako. Galit niyang tinitigan ang babae. Ikaw. Galit na galit ang babae. Hindi niya inaasahan na magsisimula ang lalaki ng ganito katagal na pagtatalo. Gayunpaman, batay sa mga salita nito, malinaw na naiiba siya sa ibang mga lalaki. Kung ibang lalaki iyon, tiyak na hindi sila mag-iisip ng katulad niya. Bagamat bihira siyang makipag-ugnayan sa mga lalaki, hindi naman lingid sa kanya ang kanilang likas na ugali. Sumulyap si Alvin sa babae at sinabing, sige. Lagpasan na lang natin ang lahat ng balakid ayon sa mga tagubilin sa ngayon. Pagkatapos niyan, susubukan nating maghanap ng ibang paraan para makaalis. Nakita niya na ang babaeng may belo ay isang walang kapantay na kagandahan tulad ng kanyang dalawang asawa. Sa katunayan, maaaring mas maganda ang ugali nito dahil sa kanyang malalim na cultivation base. Gayunpaman, wala siyang ibang intensyon sa babaeng ito. Tutal, ang dalawang asawa at isang kapareha ay higit pa sa sapat para sa kanya. 2,571. Walang imik ang babae bilang tugon sa mungkahi ni Alvin, ngunit halata na nagbigay siya ng pahiwatig ng pagsang-ayon. Habang naghahanda silang harapin ang mga balakid ayon sa mga tagubilin sa Jade Token, nagtanong si Alvin, ako si Alvin, paano kita matatawag? Nang makitang tahimik lang na sinusundan siya ng babaeng katabi niya at walang balak sagutin ang tanong niya, hindi niya napigil ang sumimangot at medyo malungkot na sinabi, wala na akong ibang balak, hindi kita pwedeng tawagin na Kau, palagi, di ba? Sa wakas, sumagot ang babae sa malambing ngunit malamig na boses, Belinda Meyer. Belinda Meyer. Nilalamig nga siya, naisip ni Alvin sa sarili habang walang pakialam na sumulyap kay Belinda. Di nagtagal, sinimulan nilang harapin ang mga balakid sa maliit na mundo. Ang mga balakid na ito ay naglalayong pumatay, ngunit hindi direkta. Susubukan ng mga balakid na paghiwalayin ang lalaki at babae, na magreresulta sa kanilang pagkamatay. Kapag sila ay 1,000 metro na ang layo, mag-uudyok sila ng yin at yang reversal formation at isang killing formation. Bagamat nakatagpo ang dalawa ng iba't ibang balakid sa kanilang paglalakbay, sa tulong ng mga tagubilin mula sa Jade Token, nalampasan nila ang lahat ng ito. Bagamat may ilang balakid na mahirap harapin ni Alvin, nagawa naman ito ni Belinda. Tunay ngang malakas ang babaeng ito. Naisip ni Alvin sa sarili habang nasaksihan ang lakas nito. Mas mababa siya kaysa sa kanya sa sandaling ito. Kung gugustuhin niya, kaya niyang patayin si Alvin sa isang suntok lang. Swoosh! Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin na siya at si Belinda ay muling inilipat sa ibang lugar matapos matagumpay na malampasan ang isa pang balakid. Dapat ay nakarating na tayo sa ating destinasyon, naisip ni Alvin habang pinagmamasdan ang lugar. Nakarating sila sa isang napakagandang ginintoang bulwagan ng isang templo na may nakasisilaw na gininto ang mga estatwa ni Buddha sa paligid. Ang bawat ginintoang estatwa ni Buddha ay may nakakabit na estatwa ng isang kaaya-ayang figure ng babae. Ang mga estatwang babaeng ito ay pawang nasa iba't ibang posture, ang ilan sa mga posture ay nakakahiya para ilarawan. Gayunpaman, siya ay naging manhid na dahil sa maraming estatwa na tulad nito sa kanilang paglalakbay. Sa kabilang banda, hindi man lang sumulyap si Belinda sa mga estatwa. Sa halip, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang platapormang bato na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Isang kalbong monghe ang makikitang nakaupo nang nakakross ang mga paa sa plataporma.
Mukhang medyo maganda ang kanyang itsura at nakasuot ng pula at gintong kasaya. Parang isang estatwa, nakaupo siyang nakapikit. Malinaw na naramdaman ni Alvin na walang buhay sa monghe. Malinaw na matagal na itong patay. Wala na itong buhay. Hindi siya nagulat na hindi nabubulok ang katawan dahil ang mga katawan ng mga celestial ay naiiba sa isang ordinaryong tao. Kung hindi masira ang katawan, maaari itong tumagal ng milyon-milyong taon. Baxia. Sabi ni Belinda sa malamig na boses. Baxie. Ito ba ang pangalan niya? Kilala mo ba siya? Nagulat si Alvin. Siya ang powerhouse mula sa blissful sect na lumikha nitong Little World. Mukhang totoo ang chismis. Sa oras na iyon, siya ay malubhang nasugatan, at pinili niya ang Little World bilang kanyang pahingahan, sinabi ni Belinda habang siya ay lumilipad patungo sa monghe. Kinuha niya ang kanyang spatial ring mula sa kanyang daliri at pinatuyo ang kanyang dugo dito upang kunin ang pagmamay-ari ng singsing. Whoosh! Isang horsetail whisk ang lumitaw sa kanyang kamay. Isang celestial weapon. Bukod dito, hindi ito mukhang isang ordinaryong celestial weapon. Nararamdaman ni Alvin na hindi karaniwan ang celestial weapon. Nang palawigan niya ang kanyang divine consciousness para suriin ito, natuklasan niyang halos kapareho ito ng antas ng Jasper Celestial Sword at Universe Ruler. World Cleansing Horsetail Whisk. Bulalas ni Belinda habang pinag-aaralan ang horsetail whisk sa kanyang kamay. Ang permanenteng nagyayelong ekspresyon sa kanyang mukha ay tila natunaw sa sandaling ito. Isang ngiti ang makikitang namumulaklak sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Alvin na nakatingin sa kanya na matulala nang makita ang ngiti nito na malabo na nakatago sa belo. Ang kanyang ngiti ay tila nakapagpaliwanag sa mga lungsod. Tila alam ni Belinda ang tingin ni Alvin at mabilis na ipinalagay ang kanyang karaniwang walang malasakit na pagpapahayag. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ng isa ang kaguluhan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang World Cleansing Horsetail Whisk ay isa sa 3 Guarding Sect Celestial Weapons ng Compassion Celestial Traveler Sect. Sinabi ni Alvin na alam ang pagbabago sa Belinda habang nakatingin sa kanya, this celestial weapon is not ordinary. Kadalasan, hindi siya pinapansin ni Belinda. Gayunpaman, dahil sa kanyang magandang kalooban, sumagot siya, ito ang World Cleansing Horsetail Whisk. Ito ay isang Guarding Sect Celestial Weapon mula sa aking nawala para sa higit sa 1,000,000 taon. Siyempre, hindi ito karaniwan. Tiningnan ni Alvin si Belinda habang sinasabi niya, the Guarding Sect Celestial Weapon of your sect. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin sa walang buhay na monghe at idinagdag, kaya nawala ang iyong Guarding Sect Celestial Weapon sa loob ng mahigit 1,000,000 taon dahil kinuha ito ng powerhouse na ito mula sa Blissful Sect. Naalala niya ang 2 dumaan na nakilala niya sa Blood Spectre City na nagsabing ang Little World ay nasa loob ng 1,000,000 taon. Malamig na tumingin si Belinda kay Alvin, hindi siya nagkunwaring sumagot sa tanong nito. Gayunpaman, batay sa kanyang ekspresyon, alam ni Alvin ang sagot sa tanong. Alam niyang parang nagbubuhos ng asin ang mga salita niya sa sugat ng kanyang sekta. Hindi ba siya isang Supreme Celestial King? Bakit siya mamamatay dito? Nagtatanong si Alvin. Bagamat wala siyang kakilala na Celestial Kings, alam niyang napakalakas at mahirap patayin ang mga ito. Katulad ng nauna, hindi sinagot ni Belinda ang tanong ni Alvin. Sinuri niya ang bulwagan bago lumitaw ang isang pagsimangot sa kanyang mukha na parang may natuklasan siyang problema. Samantala, iniabot ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan at natuklasan na pinalawak din ni Belinda ang kanyang banal na kamalayan at winawagayway ito sa buong pasilyo. Tila nainis na siya. Mukhang wala siyang mahanap na alternatibong paraan para makaalis. Hindi naging mahirap para kay Alvin na maunawaan ito. Dumilim ang kanyang ekspresyon nang maalala niya ang huling mensahe sa Jade Token. Mayroon pa tayong 2.5 buwan bago gumana ang Yin and Yang Reversal Formation at Killing Formation. Patuloy niyang ginamit ang kanyang divine consciousness para maghanap ng paraan palabas, ngunit ito ay walang saysay. Bukod sa walang buhay na si Baxia, ang makapangyarihang nilalang mula sa Blissful Sect, at grupo ng mga estatwa ni Buddha at mga babaeng nilalang, sina Alvin at Belinda lamang ang mga nabubuhay na nilalang.
Si Alvin, na naiinip na, ay naglakad papunta sa bangkay ni Baxia habang nagrereklamo, patay na ang lalaking ito, ngunit patuloy pa rin siyang gumagawa ng gulo. Isang malamig na sungoat ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Swoosh! Isang bugzo ng hangin ang umihip patungong Baxia, ang makapangyarihang lugar mula sa Blissful Sect. Putok! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw kasabay ng biglang pagsabog ng bangkay ni Baxia. Nako, hindi! Sigaw ni Alvin habang nakatayo sa tabi ng bangkay ni Baxia. Sinabi niya kay Belinda, "Bilasan mo, umatras ka." Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang sandaling sumabog si Baxia. Swoosh! Swoosh! Mga kakaibang berdeng ilaw ang tumama sa katawan ni Belinda bago pa man siya makariyak. 2,572. Swoosh! Nagawa ni Alvin na makaiwas ng sumabog ang katawan ni Baxia, ngunit nagawa pa ring makapasok sa kanyang katawan ang mga guhit ng berdeng ilaw. Ano ito? Matapos makapasok ang mga guhit ng berdeng ilaw sa katawan ni Alvin, natuklasan niyang hindi siya nasaktan. Tila natunaw na lang ang mga guhit ng berdeng ilaw. Isa ba itong uri ng soul attack? Gayunpaman, mabilis niyang binaliwala ang kaisipang ito. Hindi, mukhang hindi. Kung soul attack nga ito, sana ay lumapit ito sa kaluluwa ko sa sandaling makapasok ito sa katawan ko. Tila biglang nagulan ng mga bituin ang mga berdeng ilaw sa sandaling makapasok ito sa katawan ko. Ramdam na ramdam ni Alvin ang mga berdeng ilaw na nagpapadala ng mga kislap sa kanyang katawan. Di nagtagal, nagsimula itong magliyab sa buong katawan niya bago sumanib dito. Napasigaw siya, anong nangyayari? Pakiramdam ni Alvin ay nag-aalab ang buong katawan niya matapos itong sumanib sa kanyang katawan. Isang patuloy na damdamin ng pagnanasa ang nagsimulang lumaki sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay may naipon na presyon sa loob ng mahabang panahon at naghahangad na makawala. Agad niyang napagtanto. Ito. Ang berdeng ilaw na ito ay. Ang bagay na iyon, tama ba? Alam ni Alvin kung ano ang ipapagawa sa kanya ng berdeng ilaw. Sampay niya, ang monghe na iyon mula sa Blissful Sect. Hindi ako makapaniwala na ang isang superior celestial king ay mag-iiwan ng ganito kabastos na bagay. Hindi siya karapat-dapat maging isang superior celestial king. Habang hinaharap ni Alvin ang matinding init sa kanyang katawan, si Belinda, na apektado rin ng berdeng ilaw, ay nagsimulang makaranas ng pagbabago. Ang kanyang maputi-puti na balat na hindi natatakpan ng kanyang lilang damit ay namula. Ang kanyang mga mata na dati malinaw at inosente ay nagsimulang mabalutan ng kung anong emosyon. Para bang isang malinis na lotes ang nadungisan ng putik. Kung magpapatuloy ito, sisubog ako at mamamatay. Sinubukan ni Alvin na tiisin. Gayunpaman, habang lumilipas ang oras, naramdaman niyang nawawala ang kanyang kontrol. Pakiramdam niya ay nasa isang pagan siya at anumang oras ay sisubog siya. Pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin, determinadong labanan ang mainit na pagnanasa na dumadaloy sa kanyang katawan nang maramdaman niya ang isang pares ng malambot at banayad na kumapit sa kanyang leeg. Ramdam niya ang init na nagmumula sa pares ng mga kamay. Ang mga braso ay maputi at singkinis ng peles. Niyakap nila siya mula sa likuran na parang mga baging na ayaw bumitaw. Napakapit sila sa kanya ng mahigpit na parang gusto nilang sumanib sa kanya. Nakaramdam si Alvin ng mainit na hininga sa kanyang tainga, kasunod ang tunog ng paghingal ni Belinda. Sabi niya, huwag. Huwag mo akong hawakan. Isang maselang katawan, singhina ng isang ulupong, ang dumaikit sa likod ni Alvin, at nakulong ito ng mahigpit sa kanya na parang isang matigas ang ulong pugita. Niyakap niya ito ng mahigpit kaya't maging ang paghinga ay nahihirapan na rin. Bamulong siya, pakiusap, why ikaw ang na humahawak sa akin. Umalinggaso sa ilong niya ang amoy ng balat nito habang mas lalong humihigpit ang pagdikit sa kanya ng makinis at malambot na katawan. Sa kanyang pagkasindek, natuklasan ni Alvin na mas lalong uminit ang init sa kanyang katawan. Pumailan lang ang apoy ng pagnanasa sa kanyang katawan. Alam niyang malapit na siyang mawalan ng kontrol. Malapit nang maglaho ang kanyang huling katwiran. Patayin mo ako. Patayin mo ako bago.
Bulong ni Belinda habang nagngangalit ang mga ngipin kahit matigas ang ulo niyang nakahawak kay Alvin. Ang kanyang mga mata ay nababalot ng pagnanasa. Malinaw na malapit na rin siyang mawala ng kontrol. Kung may natitira pa akong lakas. Para patayin ka. Itinulak na sana kita palayo, mapangasar na sabi ni Alvin. Napadako ang tingin niya kay Belinda na ngayon ay namimilipit sa kondongan niya. Pakiramdam niya ay natulala ang isip niya. Napakalakas na pampaga niya. Kahit ang aking celestial origin energy o ang kapangyarihan ng aking kaluluwa ay hindi kayang labanan ito. Bulong ni Alvin. Sinubukan niyang labanan ang kumakalat na liwanag gamit ang kanyang celestial origin energy at soul energy, ngunit wala itong saysay. Sa ganitong kapangyarihan, hindi nakakapagtaka na mas malala pa ang kanyang kalagayan kaysa sa akin. Pinanood ni Alvin ang unti-unting paglaho ng huling liwanag ng kailanawan mula sa mga mata ni Belinda habang ang kanyang ngiti ay naging mapait at walang magawa. Siya ang unang nabiktima ng berdeng ilaw, kaya naman, siya ay nasa mas malala pang kalagayan. Hindi nagtagal at nawala ang huling bahagi ng kanyang pagkamakatuwiran kay Belinda. Ilang segundo ang lumipas, sumunod din si Alvin. Matapos mawala ng kontrol, ang dalawa ay naging mga puppet ng aphrodisiac. Ang kanilang mga figure ay lumabo, naghalo-halo, at gumalaw sa isang baliw. Patuloy na nagbabago ang kapaligiran sa kanilang paligid. Sa isang sandali ay nasa gininto ang bulwagan sila ng templo, sa susunod, nasa labas sila sa ilang, nakahiga sa damuhan na kasing berde ng Esmeralda. Pagkatapos noon, muling lumitaw ang magkasintahan sa mga lambak. Gayunpaman, hindi sila nagpakita ng anumang senyales ng paghinto sa kanilang mga kilos. Tila hindi sila magsasawa. Ang lambak na pinagkunan ng dalawa ay ang pasukan patungo sa maliit na mundo. Kadalasan, may kaguluhan sa espasyo, ngunit sa sandaling ito, kalmado ang kawalan. Masyadong kapansin-pansin ang pagkakaiba. Tila nawala na nga ang pasukan patungo sa maliit na mundo sa sandaling ito. Sa katunayan, nawala na ang maliit na mundo ng sandaling sumuko sina Alvin at Belinda sa kanilang pagnanasa. Tahimik na lumipas ang oras. Pagkalipas ng 3 oras, isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa katahimikan, na sinundan ng isang malakas na kalabog. Sa loob ng lambak, 2 figure na mahigpit na magkadikit bago biglang naghiwalay. Ang mas matangkad at mas malakas na figure ay napalipad, tumama sa pader ng bundok. Napasigaw si Alvin ng may sakit habang nararamdaman niyang nanginginig ang kanyang mga laman loob. Dumura siya ng dugo. Mabuti na lang at nagbalik ito ng kailanawan sa kanyang isipan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sinalubong ng isang magandang hubad na figure. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa halos hindi mapansing pulang mantsa sa pagitan ng hita ng babae. Hindi niya mapigil ang matawa ng mapait. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang lakas ng loob mo na lapastanganin ako. Papatayin kita. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nagbihis agad si Belinda bago humarap kay Alvin. Swoosh! Kumislap ang mga guhit ng liwanag mula sa kanyang daliri na ilang pulgada lang ang layo mula sa noo ni Alvin. Kung mas malapit pa ito, malamang ay namatay na si Alvin. Sinuri ni Belinda ang bawat pulgada ng gwapong mukha sa harap niya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa nagyayelong galit. Gayunpaman, nakatago sa ilalim nito ang isang emosyon na masyadong komplikado upang ilarawan. Ang unang pumasok sa isip ni Belinda nang makabawi siya ng katinoan ay ang patayin ang lalaki dahil sa pagtanggal sa kanya ng bulaklak. Gayunpaman, bigla niyang naalala na si Alvin ay nasa ilalim din ng impluwensya ng aphrodisiac. Hindi naman niya ito ganap na kasalanan. Bukod dito, kung hindi niya sinubukang sirain ang katawan ni Bienaga, wala sanang nangyari sa mga ito. Sa katunayan, kung pag-iisipan itong mabuti, siya ang may kasalanan. Dahil sa mga kaisipang ito, hindi na niya naramdaman ang pagnanais na patayin si Alvin. Samantala, hindi man lang nakapag-react si Alvin nang gumawa ng hakbang si Belinda. Akala niya mamamatay na siya nang bigla itong tumigil sa paggalaw. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Ang mga nangyari kanina ay wala sa aking kontrol, sabi ni Alvin habang nakatingin sa mga mata ni Belinda na nag-aalab sa galit.
Bumantong hininga siya bago naging seryoso ang kanyang ekspresyon at sumumpa, pero bilang isang lalaki, ako ang mananagot sa nangyari. Bagamat wala siyang kinikimkim na intensyon sa kanya, niloko niya ito kahit labag sa niyang kalooban. Ito ay isang katotohanang hindi niya maaaring baliwalain. Isa siyang mapagmataas at marangal na lalaki na hindi iiwasan ang kanyang responsibilidad. Pagkatapos magsalita ni Alvin, biglang naglaho si Belinda at ang kanyang nakakatakot na aura. Umalis na ba siya? Natigilan si Alvin. Dahil mas malakas si Belinda kaysa sa kanya ng maraming beses, hindi niya mahuli ang mga galaw nito nang umalis ito. Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang matinis na boses ni Belinda na kasing lamig ng isang malaking bato ng yelo. Huwag na huwag mo akong hahayaang makita pa ang mukha mo dahil papatayin kita kapag nakita kita, babala niya. Mukhang umalis na siya agad pagkatapos niyang magsalita. Sandali na napagtanto ni Alvin na umalis na talaga siya. Mahahanap din kita balang araw, bulong niya bago sinabi sa mapang itong tono, sino mang babaeng nakasama ko ay mananatili sa akin magpakailanman. Ang tanging dalawang palatandaan na iniwan ni Belinda para kay Alvin ay ang kanyang pangalan at siya ay nagmula sa isang sekta na dating nagtataglay ng World Cleansing Horsetail Whisk. Gagamitin niya ang dalawang palatandaang ito upang matunten si Belinda. 2,573. Nawala ba ang munting mundo? Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, naglakad-lakad siya sa eskinita. Bagamat hindi siya sigurado kung nawala na ang munting mundo, wala siyang duda na wala na ang pasukan. Kelly, Little Megan, Irish. Bulong niya ng malalim. Makikita sa mukha niya ang panghihinayang habang iniisip ang dalawa niyang asawa at si Irish na itinuturing na rin niyang asawa. Lahat ng mga babae niya ay naghihintay sa kanyang pagsadyap sa banal na lupain ng mga alay, ngunit nakipagtalik lang siya sa ibang babae. Talagang nagsisisi siya. Matapos magluksa sa kanyang pagsisisi, sa wakas ay nagpasya si Alvin na umalis sa lambak at bumalik sa Bloody Spectre City. Hindi pa niya nagagamit ang kanyang celestial origin energy nang may nakakuha ng kanyang atensyon. Tila may pagbabago sa kanyang celestial origin. Higit sa lahat, tila tumaas ito ng ilang antas. Ang cultivation base ko ay tumaas ng 4 na antas. Anong nangyari? Sinuri ni Alvin ang sarili at natuklasan na isa na siyang Blue Moon Heavenly Celestial. Ito ay 4 na antas na mas mataas kaysa sa isang Crimson Moon Heavenly Celestial. Sigurado akong isa lamang akong Crimson Moon Heavenly Celestial bago ako nawala ng malay. Dahil ginamit ko ang aking divine consciousness noong panahong iyon, makukumpirma kung isa akong Crimson Moon Heavenly Celestial. Pangangatwiran ni Alvin, posible bang ang biglaan at kakaibang pagbuti ay dahil sa resulta ng aking ang aking pakikipagtagpo sa kanya matapos mawala ng kontrol. Nakatulong ba ang prosesong ito sa pagpapabuti ng aking cultivation? Ito ang pinakalohikal na paliwanag na naiisip niya. Ang kakaibang pagbuti ng kanyang lakas ay malamang na may kaugnayan sa misteryosong babaeng iyon. Nang maisip iyon, lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng kaakit-akit na figure ni Belinda. Ang babaeng iyon ay misteryoso at napakalakas. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili, sino siya? Ang isang taong may ganoong lakas ay hindi maaaring nagmula sa Bloody Spectre City o sa Nine Spectres County. Ang Bloody Spectre City ay isang lungsod sa ilalim ng pamamahala ng gobernador ng Nine Spectres County. Maraming lungsod tulad ng Bloody Spectre City. Mayroong 9 na pangunahing pamayanan, kabilang ang Bloody Spectre City, na nakapalibot sa county na parang mga fief na nagbabantay sa kanilang mga hari. Ang mga lungsod na ito ay inatasan na magpadala ng taunang tributo ng maraming celestial stones para sa proteksyon at suporta mula sa county. Nalaman ni Alvin ang lahat ng ito mula sa waiter sa restaurant sa Bloody Spectre City. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, napagpasyahan niya maaaring hindi taga Nine Spectres County si Belinda. Kung may malay lang sana ako noon. Makakatulong sana ito sa akin na maunawaan kung ano ang nangyari sa prosesong iyon kaya naman mas lalo akong gumanda, bulong ni Alvin sa sarili. Natural, panandalian lamang itong kaisipan. Kung nagawa sana niyang mapanatili ang kanyang kamalayan at kontrol noon, hindi na sana siya nakipagtalik sa ibang babae.
Gayunpaman, ngayong nasangkot na siya sa babaeng iyon, determinado siyang akuan ang responsibilidad bilang isang tunay na lalaki. Gaya nga ng sinabi niya. Bawat babaeng natalikuran niya ay pag-aari niya at wala ng iba. Walang saysay ang mag-isip-isip. Kahit ano pa man ang nangyari, maganda pa rin iyon, bulong ni Alvin sa sarili. Dapat akong pumunta sa kampo ng Black Dragon Army. Gamit ang identity token ng kapitan, hindi dapat maging mahirap para sa akin na sumali sa kanilang hanay at kunin ang posisyon ng kapitan. Sa oras na iyon, masisiyahan ako sa isa sa mga pinakamahusay na kapaligiran sa paglilinang dito. Pangalawa lamang ito sa kapaligiran sa paglilinang sa ari-arian ng gobernador ng lungsod. Kapag gumanda na ang aking cultivation base, aalis ako sa Bloody Spectre City at titingnan ang Nine Spectres County. Unti-unti, maghahanap ako ng mas magagandang lugar sa Spirit Overarching Heaven para linangin. Nagniningning ang kanyang mga mata sa determinasyon at isang pakiramdam ng layunin. Hindi darating ang tagumpay sa mga taong hindi nagpaplano. Alam na alam ito ni Alvin, na dumaan sa maraming pagsubok at paghihirap. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay hanapin ang pinakamagandang lugar para magsaka at mga mapagkukunan para sa paglilinang. Kailangan niyang lumakas sa lalong madaling panahon. Tutal, 1,000 taon na lang ang natitira para lumakas si Alvin. Tila matagal na panahon, ngunit alam niyang maraming makapangyarihang nilalang sa kaharian na ito ang madaling gumugol ng ilang siglo hanggang ilang milenyo sa pagsasaka. Hindi mahaba ang 1,000 taon para sa mga naninirahan sa Devata Realms. Isang matalim na tili ang dumagundong sa kalangitan habang si Alvin ay lumipad ng napakabilis patungo sa kampo ng Black Dragon Army na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Bloody Spectre City. Sabik na sabik siya kaya't pinakawalan niya ang lahat ng kanyang divine abilities at celestial methods para mas mabilis siyang makarating. Pinaikot pa niya ang kanyang celestial origin energy sa pamamagitan ng kanyang 79 na heavenly veins at ang kanyang pinakamalakas na teknik mula sa Sovereign Heart Sword. Bukod dito, ginamit din niya ang Devata Artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword, na nakatago sa kanyang katawan at pinagsama ito sa sword formation na kanyang sinasakyan. Napakabilis ni Alvin kaya't nalampasan niya ang karamihan sa mga Golden Celestial kahit na ginamit nila ang kanilang mga celestial methods, divine abilities, at celestial weapons. Sa totoo lang, kung wala ang mga teknik na ito, kahit ang pinakamalakas na Purple Moon Golden Celestial ay hindi maihahambing sa kanyang kasalukuyang bilis. Ang kampo ng hukbong itim na dragon. Sigaw ni Alvin nang makarating siya sa isang mahaba at paalon-alon na hanay ng bundok sa hilagang kanluran ng Bloody Spectre City. Ang base ay matatagpuan sa isa sa 2 reserbang pagmimina ng Celestial Stones na pagmamay-ari ng lungsod. Ang kampo ng hukbong itim na dragon ay matatagpuan din dito upang bantayan ang reserba. Gayun din, ang kampo ng hukbong silverworm ay matatagpuan din malapit sa isang reserba upang mas mabantayan sila. Ang lugar na ito ay puno ng mga celestial stone. Nararamdaman ko kung gaano kayaman ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa, bulalas ni Alvin nang maramdaman niya ang enerhiya sa hangin sa paligid niya. Kung ang enerhiya ay mayaman na rito, gaano pa kaya ito kayaman sa puso ng reserba kung saan itinayo ng commander ng Black Dragon Army ang kanyang tirahan. Nang maisip ito, ang mga mata ni Alvin ay nagliwanag na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Bigla na lang may narinig na sigaw mula sa ibaba. Sino ka? Ang lakas ng loob mong pasukin ang base ng hukbo namin. Natural lamang na ito ang nakapukaw ng atensyon ni Alvin. Pinanood niya ang 11 lalaking nakasuot ng itim na baluti na pumailan lang sa ere mula sa malayo. Sa isang iglap, pinalibutan nila siya, na nag-iwan sa kanya na walang paraan upang makatakas. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mabangis na ekspresyon ang tila kanilang pinuno. Matapos suriin ang badge na nakadikit sa kanyang dibdib, naninangkit ang mga mata ni Alvin. Isang decare ng Black Dragon Army. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan dahil ang badge ay medyo katulad ng badge na pagmamay-ari ng mga decare ng Silverworm Army. Bukod pa rito, nakakuha rin siya ng impormasyon mula sa waiter sa Bloody Spectre City. Dalhin mo ako sa iyong commander, mahinahong sabi ni Alvin kahit na napapalibutan siya ng 11 sundalo.
Mukhang relax at walang inabala siya nang salubungin niya ang mga mata ng lalaking mukhang istrikto. Ang commander. Sino ka? Kilala mo ba siya ng personal? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang, bahagyang nanlalaki ang mga mata. Bagamat makapangyarihan ang kanyang pagsasalita kanina, lumambot na ng husto ang kanyang tono ngayon. Isa lamang siyang Decaran, ayaw niyang masaktan ang isang kaibigan ng commander. Tutal, hindi lang siya, kundi maging ang mga Centurion at kapitan ay hindi mangangahas na masaktan ang isang kaibigan ng commander. Hindi nagatubili si Alvin na sagutin ang kanyang tanong. Sa halip, inilabas niya ang tanda ng pagkakakilanlan na natagpuan niya sa maliit na mundo. Ipinakita niya ito ng may husay para sa mga layuning dramatiko. Iyan ang tanda ng pagkakakilanlan ng kapitan. Hindi lamang nanlaki ang mga mata ng Decaran, kundi pati na rin ang 10 lalaki ay nagpakita ng parehong ekspresyon. Sa sandaling ito, nagbago rin ang tingin ng mga sundalo kay Alvin. Ginoo, sumunod po kayo sa akin, yumuko ang nasa katanghaliang gulang na Decaran at inakay siya papunta sa kampo habang ang isa ay nakasunod sa likuran. Nagsimula silang magbulungan sa isa't isa. Sa tingin mo ba ang identity token ay pagmamay-ari ng kapitan na namatay sa Little World sa hilaga ng Bloody Spectre City? Siguro nga. Lahat ng 9 na iba pang kapitan ay mayroon pa rin kani-kanilang mga identity token. Sa tingin mo, kanino pa ba nagmamay-ari ang identity token na ito? 2,574. Hindi ba nabanggit ng commander na sino mang makakabawi ng identity token ng pinatumba na kapitan ay opisyal na papalit sa posisyon ng isang kapitan ng Black Dragon Army? Ibig sabihin, itong binata na nakasuot ng lila ang magiging bagong kapitan natin, tama ba? Gayunpaman, lahat ng ating mga kapitan ay mga gininto ang Celestial. Sa tingin mo ba ay ganoon kalakas ang binata na nakasuot ng lilang damit na ito? Bueno, hindi mahalaga kung isa siyang makapangyarihang Golden Celestial o hindi. Kailangan nating igalang ang mga salita ng ating commander. Dahil ibinalik niya ang identity token ng isang nahulog na kapitan ng Black Dragon Army, bibigyan siya ng posisyon bilang isang kapitan. Tama ka siguro. Ang ating commander ay hindi isa taong bumabalik sa kanyang mga salita. Habang papunta sa kampo ng hukbo, pinag-usapan ito ng mga sundalong nakasunod kay Alvin at ng Decaran sa pamamagitan ng voice transmission. Natural lang na umikot ang kanilang diskusyon kay Alvin. Gayunpaman, hindi lang ito tungkol sa iniisip ng commander, tama ba? Kahit nakilalanin siya bilang bagong kapitan ng Black Dragon Army, malamang na hindi siya kikilalanin ng 9 na iba pang kapitan. Aba, hindi ko alam ang tungkol sa 6 na iba pang kapitan, pero hindi bababa sa 3 sa kanila ang matutuwa na may isang estranghero na basta-basta kukuha ng posisyon. Tutal, bawat isa sa kanila ay nagsanay ng isang Centurion na isang Scarlet Sun Golden Celestial naman. Tama iyan. Natural lamang na gusto nilang ang sarili nilang mga nasasakupan ng mga Golden Celestial ang pumalit sa dating kapitan na namatay. Sa madaling salita, malamang na ibibigay sa kanya ng ating commander ang posisyon ng kapitan, ngunit hindi pa tiyak kung kaya niyang hawakan ang posisyon ng matagal. Depende lahat iyon sa kanyang mga kasanayan. Tama iyan. Tutal, may isang hindi binibigkas na tuntunin sa atin na ang mga Centurion na naging Golden Celestial ay may karapatang hamanin ang sinuman sa 10 kapitan sa isang tunggalian. Kung mananalo ang Centurion, siya ang papalit sa posisyon ng kapitan habang ang natalo ay ibababa sa posisyon ng Centurion. Pinagmasdan ng 10 sundalo ng Black Dragon Army ang likod ni Alvin nang may nagniningning na mga mata, iniisip kung mapapanatili ba ng lalaking ito ang kanyang posisyon bilang kapitan ng Black Dragon Army. Hindi direktang dinala si Alvin sa commander ng Black Dragon Army dahil sa mababang ranggo nito. Dahil dito, dinala niya si Alvin sa kanyang nakatataas, isang Centurion. Centurion, Ginoo. Mukhang matanda na ang Centurion ngunit puno ng sigla. Sinabi niya kay Alvin, maghintay ka muna sandali habang nagre-report ako sa aking kapitan. Ihahatid ka niya sa aming commander. Gayon din, napakababa ng ranggo ng Centurion para dalhin niya si Alvin ng direkta upang makipagkita sa commander. Pagkatapos niyang magsalita, iniwan niya si Alvin kasama ang Decaran na naghatid sa kanya rito at dali-daling umalis.
Pasensya na po, Ginoo. Kumislap ang mga mata ng De Karen bago niya sinabi kay Alvin ang tungkol sa diskusyon ng kanyang mga sundalo. Ang dahilan kung bakit siya naging matapat ay dahil sa kanyang intensyon na makipagkaibigan sa isang kapitan. Kahit na walang kabuluhan ang impormasyong ito, ang tanging mawawala sa kanya ay ang kanyang oras. Maliit na halaga lamang ito. Kung magbubunga ang kanyang sugal, makakakaibigan niya ang isang kapitan. Kahit na hindi angkop ang lalaking ito na maging isang kapitan, isa pa rin siyang centurion. Sa pinakamasamang sitwasyon, bibigyan ang lalaking ito ng posisyon ng isang De Karen na katulad niya. Sa kabuuan, wala siyang mawawala. Kaya tiyak na gagawin akong kapitan ng commander pagkatapos niyang makita ang identity token dahil isa siyang lalaking tumutupad sa kanyang salita. Gayunpaman, batay sa iyong mga salita, tatlo sa kanila ang tiyak na hindi masisiyahan dahil gusto nilang ang kanilang mga nasasakupan, na mga Scarlet Sun Golden Celestials, ang pumalit sa posisyon. Malamang nauutusan nila ang kanilang mga nasasakupan na hamanin ako para sa posisyon upang sila na ang pumalit sa posisyon. Kung matalo ako, ibababa ako sa isang centurion. Gayunpaman, maaari ring hamanin ng mga De Karen ang mga centurion. At kung matalo ako muli, lalo pa akong ibababa. Nakakatuwa, kahit ang mga sundalo ay maaaring hamanin ang isang De Karen. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, sa totoo lang, hindi ko naman masyadong kailangan ang impormasyong ito. Gayunpaman, sa palagay ko ay nagpapasalamat ako na naglaan ka ng oras para ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin. Tumanggaw siya sa De Karen bilang tanda ng pasasalamat. Sumagot ang De Karen ng nakangiti, walang anuman, Ginoo. Sa sandaling ito, isang boses na puno ng kayabangan at paghamak ang umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Ah, ikaw pala ang kumuha ng identity token ni Kapitan James, di ba? Ang tono ay parang isang Panginoon na nakikipag-usap sa kanyang mga katulong. Ilang sandali pa, dalawang figure ang lumitaw sa harap ni Alvin. Ang lalaking nakatayo ng medyo malayo ay ang centurion mula kanina. Ang isa pang figure ay kabilang sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na baluti. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may katamtamang pangangatawan at hindi gaanong kaakit-akit na mga katangian. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang ipakita ang kanyang sarili na may kayabangan na para bang minamaliit niya ang lahat. Isa siguro siya sa mga kapitan ng Black Dragon Army, naisip ni Alvin sa sarili nang makita ang badge sa dibdib ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Natural lang na alam niyang si James ang kapitan na namatay sa Little World at ang dating may-ari ng identity token na hawak niya ngayon. Ito ang aking nakatataas, si Kapitan Peter Gian, paliwanag ng De Karen sa pamamagitan ng voice transmission, isa rin siya sa tatlong kapitan na malamang na hindi masisiyahan sa pagiging kapitan mo. Sa katunayan, sa 10 na ngayon ay 9 na kapitan, siya ang pinakamahina. Malamang na malapit na siyang palitan ng isang Scarlet Sun Golden Celestial Centurion. Nabalitaan ko na ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay kamakailan lamang naging isang Scarlet Sun Golden Celestial matapos pumasok sa closed-door cultivation. Plano ng lalaking iyon na hamanin ang isang kapitan sa lalong madaling panahon, at malamang na mananalo siya sa tunggalian. Dahil dito, naniniwala akong ayaw niyang makita kang maging kapitan. Sandali lang. Hindi ba't ang lalaking ito ang direktang nakatataas sa iyo? Hindi ba't hindi nararapat para sa isang nasasakupan na ilantad siya ng lubusan sa akin? Tanong ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission habang nakatingin sa direksyon. Hindi niya pinansin si Peter Gian at ang mapagmataas nitong tingin. Sir! Nang makita ang mapang ipong tingin sa mga mata ni Alvin sa halip na sagutin ang tanong ni Peter Gian, pinagpawisan siya ng malamig. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang konsensya. Yumuko siya, iniwasan ang tingin ni Alvin. Sinusubukan lang niyang makuha ang loob ni Alvin, ngunit tila hindi ito nagustuhan ni Alvin. Hindi alam ng De Karen na nang ibunyag niya ang kanyang nakatataas kay Alvin, ito ang dahilan kung bakit siya kamuhian ni Alvin. Hinding-hindi siya magtitiwala sa isang taong tulad niya. Tutal, maaaring gawin din ito sa kanya ng taong ito sa hinaharap. Oy, hindi mo ba ako narinig?
Sigaw ni Peter Gian habang nakatingin sa binata na nakasuot ng lila sa harap niya ng may matigas na titig. Nagawa niyang magmukhang kalmado, ngunit nag-aalab ang loob niya. Isa siyang kapitan ng Black Dragon Army. Paano siya nagagawang baliwalain ng isang binata? Pabiro niyang sinabi, ano? Sa tingin mo ba talaga ay gagawin kang kapitan dahil lang sa natagpuan mo ang identity token? Naging hindi maganda ang ekspresyon niya na parang kaaway niya si Alvin. Itama mo ako kung mali ako, sabi ni Alvin habang dahan-daang sinusuri si Peter Gian. Ang isang simpleng kapitan ay walang kapangyarihang magdesisyon kung gagawin akong kapitan o hindi, tama ba? O ipinahihiwatig mo ba na ang iyong awtoridad ay kasing taas ng isang commander? Tiningnan niya si Peter Gian ng may pagmamaliit. Nang makita ito, agad na dumilim ang ekspresyon ni Peter Gian. Labis siyang nagalit sa mga sinabi ni Alvin. Hinahanap mo ang kamatayan. Galit na sigaw ni Peter Gian nang biglang lumabas ang Celestial Origin Energy sa kanyang katawan at binalot siya. Tila nawalan siya ng kontrol matapos siyang ma-provoke at magplanong labanan si Alvin ngayon. Sumigaw ang Centurion na nakatayo sa likuran ni Peter Gian sa pagtatangkang pigilan siya, Kapitan Gian. Mabilis niyang idinagdag, magagalit ang commander kung aatakihin mo ang taong magbabalik ng identity token ni Kapitan Huang. Binawi ni Peter Gian ang kanyang Celestial Origin Energy at matalim na tinitigan si Alvin. Ngumisi siya. Makinig ka, bastos. Kahit na sundin ng commander ang kanyang mga salita at gawin kang kapitan, mas mabuting mag-alala ka tungkol sa pananatili sa iyong posisyon. Hindi ko alam ang tungkol sa ibang mga kapitan, walang emosyong sagot ni Alvin. Gayunpaman, kung ikukumpara kita, sa palagay ko ay wala akong dapat ipag-alala. Kahit na mapalitan ako, tiyak na mangyayari ito pagkatapos mong mapalitan. 2,575. Ikaw. Kumukulo ang dugo ni Peter Gian nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Muling sumulpot ang kanyang Celestial Origin Energy, isang hudyat ng isang marahas na laban. Gayunpaman, sa huling sandali, naalala niya ang mga salita ng Centurion. Pinigilan niya ang kanyang galit ng may matinding kahirapan at sinubukang kumalma. Ang pananakit o pagpatay sa batang nasa harap niya ay magdudulot sa kanya ng agarang kasiyahan, ngunit ang mga kahihinatnan na kanyang dadalhin kapag nalaman ito ng commander ay magiging masama. Si James, na namatay sa maliit na mundo, ang pinakapinagkakatiwalaan at pinakapinagkakatiwalaang nasasakupan ng commander noong nabubuhay pa ito. Dahil sa sentimentong ito, gumawa ang commander ng kakaibang anunsyo na gagawing kapitan ang taong makakahanap ng pagkakakilanlan ni James. Mula rito, makikita na espesyal si James. Tutal, maraming kapitan na ang namatay, ngunit hindi pa kailanman gumawa ng ganitong mga anunsyo ang commander. Bagamat nagawa niyang pigilan ang kanyang mga kamay, hindi itinago ni Peter Gian ang kanyang puot. Ikaw na punk, hindi porket matatalino ka sa dila, wala nang silbihan sa Black Dragon Army. Sana kasing lakas din ng matatalino mong dila ang lakas mo. Hindi ko matindaan na hinihingi ko ang opinyon mo, walang pakialam na sabi ni Alvin, tama na ang pag-aaksaya ng oras. Dalhin mo ako sa iyong commander. Gaya ng ipinangako niya, naghihintay pa rin ako na maging kapitan. Malakas na tumawa si Peter Gian at nagmamadaling lumabas, hindi pinansin ang katotohanang hindi pa niya formal na nabati si Alvin. Sinundan siya ni Alvin. Swoosh! Para bang sinusubukan niya si Alvin, si Peter Gian ay sumugod ng napakabilis. Sa isang iglap, siya ay naging isang maliit na itim na tuldok sa malayo sa mga mata ni Alvin. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Alvin at nagpatuloy sa paglakad ng pantay-pantay patungo sa kanyang destinasyon. Alam niyang hindi na kailangang bumilis dahil hindi talaga siya iiwan ni Peter Gian sa alikabok. Tutal, walang ibang pagpipilian si Peter Gian kundi hintayin siya. Totoo ang haka-haka ni Alvin. Nang maabyuti ni Alvin si Peter Gian na matagal nang naghihintay, maasim ang ekspresyon ni Peter Gian at nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata. Balak sana niyang subukan ang binata na nakasuot ng lila na malapit ng maging kapitan ng Black Dragon Army, ngunit hindi siya pinansin ng binata na nakasuot ng lila. Sa buong natitirang paglalakbay, tahimik na nag-aalab ang galit ni Peter Gian.
Sa tuwing titingin siya kay Alvin, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang dumating ang dalawa sa isang malawak na kapatagan na nasa pagitan ng mga lambak. Ang maasim na ekspresyon sa mukha ni Peter Gian ay agad na napalitan ng matinding paggalang. Commander! Malakas na bati ni Kapitan Gian habang nakatayo siya sa harap ng isang tolda ng hukbo sa gitna ng lambak. Magalang din siyang nagsagawa ng isang pagsaludo militar. Habang pinagmamasdan ni Alvin ang kanyang paligid, natuklasan niya na may 10 iba pang mga tolda na itinayo sa paligid ng tolda sa gitna. Dahil ang gitnang tolda ay pag-aari ng commander, ang 10 tolda ay dapat pag-aari ng 10 kapitan. Naisip niya sa sarili, ang lugar na ito ang pinakamalapit sa kaibuturan ng ugat ng Celestial Stone. Ang hangin dito ay sagana sa espiritual na enerhiya. Ang mga lugar sa labas ay talagang walang kapantay kung ikukumpara. Habang ninanamnam ni Alvin ang espiritual na enerhiya sa paligid niya, isang ekspresyon ng kaligayahan ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos bumati ni Peter Gian, isang malakas at may kumpiyansa na boses ang umalangaw mula sa tolda. Anong problema? Commander, dinala ko ang lalaking nakahanap ng identity token ni Kapitan James, ulat ni Peter Gian. Pagkatapos magsalita ni Peter Gian, isang bugzo ng hangin ang lumitaw sa tahimik na hangin at isang figure ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malaki at matipunong pangangatawan na nakasuot ng mahabang itim na damit na may gininto ang mga gilid. Ang lalaking may makapal na balbas ay may mapang utos na anyo. Siguro si Bryson, ang commander ng Black Dragon Army. Naisip ni Alvin sa sarili habang nakataas ang isang kilay. Noong nasa restaurant si Alvin sa Bloody Spectre City, nalaman niya ang mga pangalan ng dalawang commander ng Black Dragon Army at Silverworm Army mula sa waiter. Hindi pinansin ni Bryson si Peter Gian at tinanong si Alvin sa mahina at mapag-utos na boses, "Ikaw ba ang nakahanap ng identity token ni Kapitan James?" Nanatiling kalmado si Alvin nang harapin niya ang atensyon ni Bryson at ang kanyang paparating na banal na kamalayan. Tahimik niyang inilabas ang identity token na natagpuan niya sa maliit na mundo na binuksan ng isang superior celestial king mula sa blissful sect at ibinigay ito kay Bryson. Swoosh! Itinaas ng commander ang kanyang kamay, at naramdaman ni Alvin ang pag-angat ng token ng isang hindi nakikitang puwersa bago muling lumitaw sa kamay ni Bryson. Matapos suriin ang identity token, tumango si Bryson at sinabing, "Tunay nga, ito ang identity token ni Kapitan James." Sa paningin lamang, pare-pareho ang hitsura ng lahat ng 10 token ng pagkakakilanlan ng mga kapitan. Gayunpaman, ang bawat isa sa mga token ay iniwan ng banayad na marka ni Bryson mismo. Kaya naman, madali niyang natukoy ang pagiging tunay nito at ang Panginoon nito. Matapos makumpirma ang pagiging tunay ng identity token, ibinalik ni Bryson ang tingin kay Alvin, at sinuri si Alvin. "Saan mo ito nahanap?" "Sa loob ng bulubunduking timog ng Bloody Spectre City, sa loob ng Little World," tapat na sagot ni Alvin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Peter Gian. Sa katunayan, nagbago rin ang ekspresyon ni Bryson. "Sinasabi mo ba? Sinasabi mo ba sa akin na nakapasok ka sa maliit na mundo at lumabas na buhay?" Ang mga mata ni Bryson, na nakatuon kay Alvin, ay tumatagos. Ang kanyang mapang utos na aura ay lalong tumindi at nagdulot ng pressure kay Alvin. Ginawa niya ito upang takutin si Alvin na magsabi ng totoo. Bago pa man makapagsalita si Alvin, sumingit si Peter Gian, malinaw na nagsisinungaling ang taong ito, "Commander. Napakadelikado ng Little World kaya kahit ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City, na isang napakalakas na mandirigma, ay hindi nang ahas na garantyahan na makakabalik siya pagkatapos makapasok sa Little World." Gayunpaman, tinitigan ni Bryson si Peter Gian nang may masamang tingin bago pa man matapos magsalita si Peter Gian. "Iniisip mo ba akong tanga? Sa tingin mo ba maloloko ako ng kahit sino? Sa tingin mo ba kailangan ko ng isang taong katulad mo para ipaalala ito sa akin?" Ang nakakatakot na mga mata ni Bryson ay nakatitig ng matalim kay Peter Gian hanggang sa namutla ang mukha ni Peter Gian at natahimik ito. "Oo," mahinahong sagot ni Alvin, tila hindi nababahala sa masusing mga mata ni Bryson.
Ang maliit na mundo na sinasabi mo ay hindi isang ordinaryong lugar. Kahit ang makapangyarihang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City ay hindi basta-basta pupunta doon. Kasabay nito, kahit ang pinuno ng county, na malamang na pinakamalakas na individual sa Nine Spectres County, ay hindi makapangako na makakalabas siya sa lugar na iyon ng buhay, mataray na sabi ni Bryson. Sabihin mo sa akin, bakit ako maniniwala na nagawa mong makalabas sa lugar na iyon nang hindi nasaktan? Sa loob-loob ni Bryson ay mausisa tungkol sa cultivation base at lakas ng binata na nakasuot ng lilang damit na ito. Hindi niya matukoy ang cultivation base ng binata. Maaari lamang itong mga hulugan na siya ay napakalakas o kaya'y may pinagkadalubhasaan siyang teknik para itago ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, sigurado siyang ang binata na ito ay hindi maaaring maging mas malakas kaysa sa County Chief ng Nine Spectres County o sa City Governor ng Bloody Spectre City. Kung ang binata ay mas malakas kaysa sa kanila, wala siyang dahilan para dalhin ang identity token ni James dito. Tutal, ang isang taong ganoon kalakas ay walang interes na maging commander ng isang hukbo, lalo na ang maliit na posisyon ng isang kapitan. Isang makapangyarihang mandirigma ang tumulong sa akin na makaalis sa maliit na mundong iyon, sagot ni Alvin na may kasamang puting kasinungalingan na inihanda niya noon pa. Bagamat mas marami itong kasinungalingan kaysa katotohanan, tila nakakakumbinsi ito. Sigurado siyang walang makakahanap ng mali dito. Nagpatuloy siya sa kanyang mga kasinungalingan, ang mandirigmang iyon ay talagang kahanga-hanga. Batay sa kanyang lakas, sa palagay ko ay ilang beses siyang mas malakas kaysa sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang Celestial. Sinabi pa niya sa akin na ang maliit na mundo ay nilikha ng isang superior Celestial King mula sa Blissful Sect, anuman iyon. Pumasok ang mandirigma sa maliit na mundo upang kunin ang Sect Guarding Celestial Weapon ng kanyang sect. Ito ay isang horsetail whisk na tinatawag na World Cleansing Horsetail Whisk. Habang nagsasalita si Alvin, tiningnan niya si Bryson nang may nag-aabang na tingin. Sinadya niyang banggitin ang napakaraming detalye sa pag-asa malaman ni Bryson ang sektang kinabibilangan ni Belinda. Ang mapalad na sekta. Isang superior celestial king. Nagbago ang ekspresyon ni Bryson habang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang marinig ang mga salita ni Alvin. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, bumulong siya sa kanyang sarili, tila nawawala sa kanyang iniisip, hindi nakakapagtaka na napakaraming makapangyarihang nilalang ang namatay sa Little World sa loob ng 10,000 taon na ito. Lumalabas na ang lugar na iyon ay nilikha ng isang superior celestial king mula sa mapalad na sekta. Ang huling pagkakataon na aktibo ang superior celestial king ay 10,000 taon na ang nakalilipas. Doon din lumitaw ang Little World. 2,576. Samantala, si Peter Gian, na nakatayo malapit at nakikinig, ay natigilan ng mabanggit ang Superior Celestial King na nagbukas ng Little World 10,000 taon na ang nakalilipas sa mga bundok sa timog ng Bloody Spectre City. Para sa kanya, ang Superior Celestial Kings ang siyang bumubuo sa mga alamat. Isang nakatataas na hari sa langit. Ang Bloody Spectre City ay matatagpuan sa isang payak na intermediate rank na Celestial Kingdom. Dahil dito, walang gaanong powerhouse na ganoong antas sa lugar na ito. Bukod dito, kahit ang mataas na ranggong Celestial Kingdom ay hindi pa nakagawa ng Superior Celestial King. Huminga ng malalim si Peter Gian habang iniisip ang sarili, dahil ang blissful sect na ito ay nakagawa ng Superior Celestial King, ang sect na ito ay malamang na mas malakas pa kaysa sa isang mataas na ranggong Celestial Kingdom. Ang mga kahariang Celestial na may mataas na ranggo ay nakahihigit sa lahat ng mababa at panggit ng ranggong kahariang Celestial. Kinatatakutan sila ng mga nasa ilalim nila. Gaano kaya kitikot ang isang sekta na mas malakas kaysa sa mga kahariang Celestial na may mataas na ranggo? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Sinubukan niyang kumuha ng impormasyon mula kay Bryson habang nagtatanong, mukhang marami ka ng alam tungkol sa Blissful Sect, Commander Chen. Kung gayon, alam mo ba kung saang sekta kabilang ang World Cleansing Horsetail Whisk? Kung hindi dahil kay Belinda, hindi sana sinabi ni Alvin ang katotohanan kung saan niya natagpuan ang identity token. Tutal, alam niyang mag-iimbita lang siya ng gulo kung babanggitin niya ang Little World. Mas mabuti pa sana kung iniwasan niya ang pagbanggit sa Little World.
Tutal, simula 10,000 taon na ang nakalilipas, wala pang nakalabas ng buhay. Paano hindi makakaramdam ng kuryosidad ang mga tao kung malaman nilang nakalabas siya ng hindi nasaktan? Gayunpaman, sa kabila ng problemang maaaring idulot nito sa kanya, determinado siyang hanapin ang sekta na nagtataglay ng world-cleansing horsetail whisk. Tutal, iyon lang ang paraan para malaman niya kung saan nanggaling si Belinda. Ang motibo niya ay hanapin ito. Umiling si Bryson at sinabing, nagkataon lang na narinig ko ang tungkol sa Blissful Sect. Ang alam ko lang ay mas malakas ang sekta na ito kaysa sa mga matataas na ranggong Celestial Kingdoms. Kung tungkol naman sa world-cleansing horsetail whisk, hindi ko pa ito naririnig, lalo na ang sekta na kinabibilangan nito. Hindi napigilan ni Alvin ang makaramdam ng pagkadismaya nang marinig ito. Upang mahanap si Belinda, sumugal siya ng malaki sa pamamagitan ng pagbubunyag ng mga potensyal na mapanganib na impormasyon. Gayunpaman, nauwi ito sa kabiguan. Mabuti na lang at nalaman niya mula kay Bryson na ang Blissful Sect ay isang puwersang mas malakas kaysa sa mga matataas na ranggong Celestial Kingdoms. Ang mga high-rank Celestial Kingdoms ay mas mataas kaysa sa mga intermediate-rank Celestial Kingdoms tulad ng kinaroroonan ng Nine Spectre County. Kahit na ganoon, ang Blissful Sect ay mas malakas kaysa sa mga high-rank Celestial Kingdoms na iyon. Malamang na ang sekta ni Belinda ay kapantay ng Blissful Sect at mas malakas kaysa sa mga high-rank Celestial Kingdoms na iyon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Napag-usapan na ni Alvin mula sa waiter na kasalukuyan siyang nasa isang intermediate rank na Celestial Kingdom. Ang mga Celestial Kingdom ay nahahati sa high, intermediate, at low rank. Karamihan sa mga ito ay magkakahiwalay sa isa't isa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Celestial Kingdom na ito ay ang mga high-rank na Celestial Kingdom ay may mas mahusay na cultivation environment at resources. Mas malakas din ang kanilang pangkalahatang lakas. Tumingin si Bryson kay Alvin ng may malalim na pag-iisip habang sinasabi, may sinasabi ito tungkol sa iyong kapalaran na makilala ang isang taong napakalakas sa maliit na mundo upang iligtas ka. Sa totoo lang, wala akong gaanong interaksyon sa aking tagapagligtas. Ilang sandali matapos kong makapasok sa Little World, natagpuan ko ang identity token sa tabi ng isang kalahating hiteng katawan bago ko nakilala ang aking tagapagligtas. Gayunpaman, di nagtagal, nawalan ako ng malay. Nang magising ako, tagpuan ko ang aking sarili sa labas muli. Higit sa lahat, ang pasukan sa Little World sa lambak ay tila nawala na. Gayunpaman, hindi ko alam kung nangangahulugan ito na nawala na rin ang Little World, paliwanag ni Alvin habang sinusuri ang identity token na nasa kamay ni Bryson. Nawala na ba ang pasukan ng munting mundo? Ulit ni Bryson. Medyo nagduda siya sa mga sinabi ni Alvin. Gayunpaman, nang marinig niya ito, hindi na niya pinagdudahan si Alvin. Ang pasukan ng munting mundo ay umiiral na sa loob ng 10,000 taon. Para bigla itong maglaho, tiyak na may nangyaring hindi ka panipaniwala. Walang paraan na ang binata na nakasuot ng lilang damit ang magiging sanhi ng pagkawala nito. Bukod dito, hindi niya inakalang nagsisinungaling ang binata. Tutal, maaari naman siyang magpadala ng ilang tauhan doon para patunayan ang kanyang mga sinabi. Pinag-aralan muli ni Bryson ang identity token na nasa kamay niya habang nagtatanong, ibig sabihin ba nito ay natagpuan mo ang identity token dahil sa swerte? Siguro nga, prangkang sagot ni Alvin, habang tumatango. Swoosh! Bigla, isang bugzo ng hangin na parang pinupunit ang puwang ay umalangaw-ngaw sa hangin at bumusina patungo kay Alvin. Walang anumang babala na inihagis ni Bryson ang identity token kay Alvin. Tila ibinabalik lang niya ang identity token kay Alvin, ngunit malinaw na sinusubukan niya ang lakas ni Alvin. Ang celestial origin energy sa katawan ni Alvin ay agad na tumugon at dumaloy sa kanyang 79 na heavenly veins bago sumugod palabas, na nagpataas ng kanyang celestial origin energy ng 2 antas. Ang mga epekto ay katulad ng kanyang assist type divine ability, ang elementary devouring tactic. Natural, makakamit lamang ng isang tao ang gawaing ito kung ang lahat ng 79 na heavenly veins ay na-temper at na-refine. Sa sandaling ito, ang celestial origin energy ni Alvin ay katumbas ng isang violet moon heavenly celestial.
Kung gagamitin din niya ang elementary devouring tactic, ang kanyang celestial origin energy ay tataas pa ng 2 antas. Iniwasan niya itong gawin dahil hindi niya nakikitang kailangan ito. Hampas. Gamit ang kanyang kanang kamay na puno ng celestial origin energy, nasalo ni Alvin ang identity token. Nakaramdam siya ng isang malakas na pag-agos ng puwersa sa kanyang palad. Napakalakas ng pagkabigla na ikinamanhid ng kanyang kamay, at ang momentum ay naging dahilan upang siya ay matisod ng ilang hakbang paatras. Isang Violet Moon Heavenly Celestial, ha? Tumaas ang kilay ni Bryson. Batay sa tugon ni Alvin at sa celestial origin energy na lumalabas sa kanyang katawan, napagpasyahan niya na ang binata na nakasuot ng lila ay isang Violet Moon Heavenly Celestial. Violet Moon Heavenly Celestial. Naisip ni Peter Gian sa sarili. Nahuli niya ang mundo ni Bryson kahit hindi malakas magsalita si Bryson. Kaya isa lamang siyang Violet Moon Heavenly Celestial. Tumindi ang pagkamuhi ni Peter Gian kay Alvin, at humupa rin ang kanyang pagkabalisa. Simula nang maging Scarlet Sun Golden Celestials ang 3 Centurion ng Black Dragon Army, natural lang na nakaramdam siya ng panganib dahil siya ang pinakamahinang kapitan. 2 sa mga Centurion ang hindi niya pinakamalaking inaalala dahil ang kanilang pangkalahatang husay ay mas mababa pa rin sa kanya. Ang pinakamalaking kalaban na pinakakinatatakutan ni Peter Gian ay ang Centurion na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Halos kasing lakas siya ni Peter Gian mismo, at hindi kumpiyansa si Peter Gian na mananalo siya kung magkakaroon sila ng tunggalian. Ang pinakamasamang bahagi ay ang kanyang nasasakupan ay napakalakas na bago pa man pumasok sa closed door cultivation. May isip ng isa na mas lalakas pa siya pagkatapos niyang lumabas sa closed door cultivation. Sa mga nakalipas na taon, balisa si Peter Gian dahil natatakot siyang agawin ng kanyang nasasakupan ang kanyang posisyon. Gayunpaman, ngayon ay may bagong kapitan na isa lamang Violet Moon Heavenly Celestial. Dahil may isang taong ganito ka ay nasa paligid, hindi na niya kailangang mag-alala na maamon. Mahinang tumawa siya habang bumubulong, isa lamang itong Violet Moon Heavenly Celestial, ngunit sa tingin niya ay kaya niya maging kapitan ng Black Dragon Army. Nakakatawa. Tutuperin ko ang pangako ko, anunsyo ni Bryson. Ipapaalam ko sa tropa na ikaw ay ginawang kapitan. Gayunpaman, hindi ko maipapangako sa iyo na kaya mong panghawakan ang posisyon. Depende iyon sa iyong mga kasanayan. Sa totoo lang, batay sa iyong cultivation base, sa palagay ko ay hindi mo kayang panghawakan ang posisyon ng matagal. Gayunpaman, kung mapapansin mong mababa ang iyong posisyon bilang Centurion, maaari kang laging magsumikap na mag-cultivate upang maging isang Golden Celestial at mabawi ang iyong posisyon. Halata na sinusubukan niyang panatagin si Alvin. Sa huli, nagtanong siya, ano ang pangalan mo? Natural lang na hindi natakot si Alvin sa babala ni Bryson. Mahinahon at may kumpiyansa ang kanyang boses habang sumasagot, Alvin. 2,577. Isang lalaking nagngangalang Alvin ang nakabawi ng pagkakakilanlan ng ating namatay na kapitan, si James. Mula ngayon, ako, si Bryson, ay ginagamit ang aking autoridad bilang commander ng Black Dragon Army, at itinatalaga siya bilang isa sa ating mga kapitan gaya ng aking ipinangako. Siya na ngayon ang mamumuno sa plate na dating katuwang ni Kapitan James. Anunsyo ni Bryson, ang commander ng Black Dragon Army, sa isang malalim at malakas na boses na puno ng celestial origin energy. Isang segundo lang ang lumipas bago kumalat ang anunsyo sa buong kampo. Malinaw na narinig ng lahat ng nasa base ng hukbo ang kanyang anunsyo. Swoosh! Swoosh! Pagkatapos ni Bryson ang kanyang anunsyo, 3 malabong figure ang sumugod palabas ng 3 pinakamalapit na tolda ng kapitan at huminto sa harap ni na Bryson at Peter Gian. Commander, Ginoo. Agad na bati ng 3 kay Bryson habang sinusuri nila si Alvin. Isang matandang lalaki na may mabait na mukha ang unang bumati kay Alvin. Kapitan Alvin, ako si Oji, isang kapitan na katulad mo. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa iyo mula ngayon. Isang binata na walang emosyon ang sumingit sa kanya at mabilis na tumango at maikling pagpapakilala. Donald. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may walang hanggang ngiti sa kanyang mukha ang nagpaliwanag, huwag mo siyang pansinin, Kapitan Alvin.
Kilala si Kapitan Zhao sa pagiging tahimik. Masasanay ka rin sa kanya kalaunan. Pagkatapos, sinabi niya, siya nga pala, ako si Wenyo, isa ring kapitan ng hukbo. Inaasahan kong matuto mula sa iyo. Ako si Alvin. Nasa sabik akong makatrabaho at matuto mula sa inyong tatlo, nakangiting sagot ni Alvin. Hoy, kayong tatlo. Si Alvin ay isa lamang Violet Moon Heavenly Celestial kaya huwag kayong tumaya na kaya niyang hawakan ang posisyong ito ng matagal. Hindi ninyo kailangang maging magalang sa kanya. Dahil sa kanyang cultivation base, nasa antas lang siya ng isang centurion, sabi ni Peter Gian mula sa malayo sa kanyang tatlong kasamahan. Violet Moon Heavenly Celestial. Kumunat ang noo ni Oji, ang matandang lalaki, sa sinabi ni Peter Gian. Isang panandali ang walang pakialam na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mabait na mukha. Kasabay nito, tumigil ang ngiti sa mga labi ni Yamang habang may kislap ng paghamak na dumaan sa kanyang mga mata. Tanging si Donald Hale lamang ang tumingin kay Alvin ng may bahagyang pagkagulat. Wala siyang ipinakitang ibang tugon. Pagkatapos noon, nagpaalam sina Oji at Yamang kay Bryson at naglakad pabalik sa kani-kanilang mga tolda nang hindi naglaan ng kahit isang sandali para kay Alvin. Malinaw na iniisip nilang pag-aaksaya lang ng oras ang patuloy na pakikipag-usap sa kanya. Tumango si Donald Hale kina Bryson at Alvin bilang tanda ng pagpapaalis nito bago bumalik sa kanyang tolda. Hindi nagulat si Alvin sa 180 degree na pagbabago sa ugali ni Oji at Yamang. Inaasahan na niya ang reaksyong ito nang ibunyag ni Peter Gian ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, nagulat siya sa reaksyon ni Donald Hale. Tila hindi siya minamaliit ng binata at nagpaalam na sa kanya bago ito umalis. Bagamat maliit na palabas lamang ito, nakakuha siya ng ilang puntos kay Alvin. Kapitan Darfield, sabi ni Bryson habang itinuturo ang isang tolde sa hilaga, ang tolde na iyan ay dating kay Kapitan Huang. Mula ngayon, pagmamayari mo na iyan. Sinundan ng mga mata ni Alvin ang daliri ni Bryson, at ang nakita niya ay nagpaningning sa kanyang mga mata sa tuwa. Tutal, ang tanging dahilan kung bakit siya nagpakita sa kampo ng Black Dragon Army ay dahil sa kanyang pangangailangan para sa isang maayos na kapaligiran sa paglilinang. Paanong hindi siya makakaramdam ng tuwa na makita ang kanyang tolda na nasa gitna ng pinakamagandang lugar ng paglilinang sa kampo ng hukbo? Maaaring hanapin ng isang tao ang bawat pulgada ng lugar na nakapalibot sa Bloody Spectre City at wala pa ring makikitang lugar na kasing ganda ng Tranquil Alcove, kung saan nagsasaka ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City. Ang lugar na ito ay napakalapit sa Tranquil Alcove at magiging angkop para sa kanyang paglilinang. Kahit papaano, kontento na si Alvin sa kung anong mayroon siya sa ngayon. Kapitan Gian, lumingon si Bryson kay Peter Gian at mahinang sinabi, ikaw ang namamahala sa pagtulong kay Kapitan Darfield na makapag-adjust at makilala ang mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ituring mo ito bilang isang seremonya ng housewarming. Opo, Ginoo. Kahit gaano pa kayo ni Peter Gian, wala siyang ibang maisagot kundi isang maikling mapagpakumbabang oo. Gayunpaman, pagkabalik ni Bryson sa kanyang tolda, agad na iniwas ni Peter Gian ang kanyang mukha at tumingin kay Alvin ng may paghamak. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip ng commander. Hindi mo rin naman kayang panghawakan ng matagal ang iyong posisyon gamit ang iyong cultivation base. Sa totoo lang, ano pa ang saysay ng pakikipagkilala sa mga nasasakupan ni Kapitan Huang? Ito ang kanyang tapat na mga iniisip. Anong ibig mong sabihin, Kapitan Gian? Sinasabi mo bang balak mong suwiin ang mga utos ni Bryson? Tanong ni Alvin habang walang pakialam na nakatingin kay Peter Gian. Dumilim ang ekspresyon ni Jie Qiuping habang tinatitigan niya si Alvin. Pagkatapos, labag sa loob niyang itinuro kay Alvin ang daan. Tutal, hanggang bibig lang ang kaya niyang ilabas. Hindi siya maglalakas loob na suwiin ang mga utos ni Bryson. Makinig ka, Alvin. Bahagi ka na ngayon ng Black Dragon Army. Ibig sabihin, dapat mong laging tawagin ang aming commander bilang Commander Chen. Ang pagtawag sa kanya gamit ang kanyang pangalan ay isang malaking pagpapakita ng kawalang galang. Mayabang na saway ni Peter Gian kay Alvin habang sumusunod ito sa kanya. Nagalit muli si Peter Gian nang mapansin niyang hindi siya pinapansin ni Alvin.
Naging mas magulo ang ekspresyon ng kanyang mukha nang tumigil siya sa pagsasalita para hindi siya magmukhang tanga. Pinangunahan niya si Alvin sa kwartel kung saan tahimik na naroon ang mga sundalo ni Kapitan Huang. Mayroong 11 dibisyon sa hukbong itim na dragon. Isa sa mga ito ay kung saan matatagpuan ang mga tolda ng commander at mga kapitan. Maliban kung umalis sila sa kampo, kadalasan ay matatagpuan silang nagsasaka sa kanilang mga tolda. Bukod pa riyan, ang bawat isa sa 10 dibisyon ay naglalaman ng 1,000 tolda. Ang mga sundalo ay hinati sa mga grupo ng libo-libo, na bawat isa ay pinamumunuan ng ibang kapitan. Sa kasalukuyan, pinangungunahan ni Peter Gian si Alvin patungo sa dibisyon kung saan nanunuluyan ang mga sundalong dating nasa ilalim ng pamumuno ni James. Samantala, nagkagulo ang kampo matapos ay anunsyo ni Bryson ang kanyang gagawin. Alvin. Kapitan. Ang swerte talaga ni Alvin na iyon dahil natagpuan niya ang identity token ni Kapitan Huang. Dahil lang doon, agad siyang ginawang kapitan. Bueno, hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Kung mahina siya, hindi siya magtatagal bilang kapitan. Totoo iyan. Sa tingin ko hindi siya mahina. Tutal, nagawa niyang mahanap ang identity token ni Kapitan Huang. Siguro ay medyo may kasanayan siya. Sang-ayon ako. Tutal, noong unang nawala si Kapitan Huang, marami sa ating mga kapitan ang lumabas upang hanapin ang identity token sa lugar kung saan siya huling nakita, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita nito. May pakiramdam ako na si Alvin ay hindi isang simpleng tao. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga pag-uusap sa base ng hukbo ay umiikot kay Alvin. Ang ilan ay nagtataka kung may lakas ba si Alvin na mapanatili ang kanyang posisyon. Ang ilan ay naniniwala na kailangan niyang maging mahusay upang mahanap ang tanda ng pagkakakilanlan ni James. Sa anumang kaso, kung sakaling lumabas na mahina siya, papalitan siya agad. Totoo iyan. Sa ating mga Centurion, 3 na ang naging mga Golden Celestial. Bukod dito, isa sa kanila ang malamang napapalit sa kanyang superior pagkatapos niyang makalabas sa closed-door cultivation. Mukhang hindi magtatagal si Kapitan Gian bilang kapitan. Kung ang 2 pang Centurion ay hindi pumasok sa closed-door training, sigurado akong maghahanda na sila para hamanin ang bagong lalaking ito. Hindi na ako makapaghintay na makita ito. Marami sa mga sundalo ng Black Dragon Army ang sabik na naghihintay sa mga Centurion na mga Golden Celestial na hamanin ang bagong kapitan na si Alvin. Iniisip ko kung gaano kalakas ang bagong kapitan. Kung mas mahina siya kaysa sa ating dating kapitan, tayo, bilang kanyang mga nasasakupan, ay maaaring magpaalam sa ating kasikatan. Sana talaga hindi niya tayo biguan. Marami sa mga sundalong dating nasa ilalim ng pamumuno ni James ang nagtipon din, na nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.